merong ano eh, may nakuha akong information about Gaslighter. gaslight. Huwag mong pansinin yan. Ano yan? Bisaya yan, Bisaya. Oy, wag kang ganyan, masama ugali nun. Masama ugali mo. Huwag mong gagamitin yung ethnicity ng isang tao para panlait sa kanya. Masama yun, wag ganun, wag ganun. Oo nga, oo nga. Yung may information about Bisaya din kasi nanay ko eh. Bisaya / Maray. Iba pang billionaire. Oo. Ayan, may information lang ako na about Zuckerberg and other billionaire na gumagawa ng parang about a doomsday bankers. Ano masasabi mo regarding on that? Matagal naman ang gawain niya ng mga mayayaman eh. Pag wala ka na talaga magawa sa pera mo, ganyan talaga gagawin mo eh. Nakita ko yun, oo, yung nasa Hawaii na pinapagawa nila. Marami ng banker sa Amerika. May alam ba sila? Lagi naman. About Lagi brother, kasi when you look at the I will say history in general, lahat naman ng mga mayayaman tao kapag wala ka na magawa sa pera mo, gagawa ka ng banker para i-retain yung sarili mo in case anything happens. 'Di ba? Pero hindi naman katakataka yun kasi marami nang gumawa ng banker in the past. Actually, ang Amerika nga punong-puno ng mga butas na may mga banker sa ilalim ng lupa ng mga abandonado na eh. Check mo sa YouTube. Type mo lang mga abandonadong banker. May mga lalabas diyan. Marami akong nakikitang ganyan sa sa mga documentary sa Amerika. Meron pa nga doomsday prepper, kung alam mo yung doomsday prepper. Iba't ibang dahilan kung bakit sila nagsisigawa ng bunker. Yung iba sinasabi para zombie apocalypse, yung iba sinasabi magkakagera, yung iba sinasabi parang alam mo yun, magkakaroon ng sakit na parang katulad ng COVID, pandemya. Maraming gumagawa ng ganung bunker kapag may sobra ka talagang pera, you would be paranoid, don't think that doesn't actually going to happen o mababa ang posibilidad na mangyari. Kasi syempre dahil may pera ka nga, 'di ba? Wala ka naman masyadong magawa sa pera mo. Tapos alam mo 'yun, masyado ka ng maraming oras para tumingin ng maraming bagay. Ako rin sorry. That's too much. Meron kasi akong parang ganun, I will say, parang ganun. Meron akong parang ganun. Meron akong lugar kung saan pwede akong pumunta kapag alam mo 'yun, if shit goes to if the shit hits the fan, kumbaga. If the shit hits the fan. Meron akong ganun lugar. Ang dami nagalit sa akin. Joke lang 'yun. Relax lang kayo. What I mean? Parang katuwaan lang yan. Relax lang kayo. Ako nga, hindi na-offend. Ang nanay ko, kalahating Bisaya, kalahating Waray. Okay lang. Relax lang kayo. Joke lang. Anyways, going back to sa pinag-uusapan natin, yung konsepto ng banker kasi, may mga ganun na kapag may pera ka, may sobrang pera ka, why not, 'di ba? Gumawa ka ng insurance ba? Kasi insurance 'yun eh. Kung sakali mang may mangyari sa lipunan, ganun, meron ka ngayon pupuntahan ng lugar. Ganun yung konsepto. Yun. Ganun yung konsepto. Nagme-make sense naman 'yun. Yung sa kanila nga lang, parang recreational area rin kasi at the same time yung bunker nila. Hindi yun parang basic bunker na parang katulad nung sa Amerika. Ganun. Yun. Yun naman sabi ko doon in general. Tatanong mo, meron ba silang alam? Lagi naman. Pero paghahanda yan para sa kinabukasan kasi halos lahat naman ng, alam mo yun, halos lahat ng mga sobrang yamang tao, pinaghahandaan talaga yung konsepto ng kinabukasan. Nagme-make sense naman yun. Kasi kung ikaw bilyonaryo, di ba, marami kang mansion sa iba't ibang lugar, hindi ka magagawa ng parang katulad din, no, na meron na tayong play area, di ba? Meron na tayong pool, meron tayong ganito, meron tayong ganyan, meron tayong gano'n, meron tayong ganyan. Wala ba tayong panic room? In case lang na something happens. Ang daming galit sa akin tuloy. Kaya mo na, okay lang yan, walang problema dyan. Anyways, follow-up question, brother. Sorry guys, wala yan. Follow-up question. Ibig sabihin may mga alam sila about end of the world. Lahat naman tayo merong alam tungkol sa end of the world. Diba? Lahat tayo merong alam tungkol sa end of the world. Alam mo, one way or the other, we're all going to die. We are all of us, all 100% of us, we are all going to die. And I am not referring to individual death. I am referring to the death of this planet in general. Well, it may take billions of years bago pa mamatay itong buong planeta natin. Pero one way or the other, we're all going to die as a species. Yung buong sangkatauhan dito sa planeta na to, mamamatay tayong lahat na magkakasama. As a species, in general. It may take, thousands of years, baka
posibleng millions of years o billions of years. Pero meron din naman sinasabi ng mga scientifico, 'di ba, na magkakaroon ng parang lalaki yung araw, ganun, 'di ba? Mag-e-expand yan, tapos kakainin lahat ng planeta sa solar system. Ganun yung konsepto. So alam mo, one way or the other, we are all going to die. Lahat tayo as humanity, we are all going to die. Maliban na lang, sabi ni Elon Musk, ay multiplanetary o makaimbento ng parang, alam mo yun, spaceship na nakakapag-travel at the speed of light, gano'n. O baka transcendence, gano'n, transcendence. Na maiiba na yung katawan natin, gano'n. Yun, pwede yun, posible rin yun, diba? Tapos upload yung consciousness natin sa internet. O baka totoo yung, konsepto na may Diyos, diba? Totoo yung konsepto ng kabilang buhay. Pero dito mismo sa lupa na to, yung mga tao na nakatira dito sa lupa na to, we are all bound for oblivion. Lahat tayo mawawala. Pati itong mundo, mawawala ito. And it will take a few thousands or probably millions or possibly billions of years. Pero one way or the other, we are all going to die. Yun ang sigurado ko, brother. Ang maililigtas lang naman nila, yung mga sarili nila, yung mga anak nila, yung mga apo nila, pansamantala, temporarily. Kung sakali mang may mangyaring out of the usual, temporarily. Ito naman, parang katulad sa Switzerland. Yung Switzerland, maraming mga mayayaman, may bunker sa Switzerland. Galing sa iba't ibang parte ng mundo. Nakatakata pa ba naman yun ang mga bilyonaryong katulad nila? May possibility kaya naman silang maligtas ng mga bunkers nila. Diretso, meron temporary. Pero mamamatay din sila one way or the other because of other factors aside from the things that they're trying to prepare for. Yun ang sigurado. Mamamatay sila because of other factors bukod dun sa mga factor na kino-consider nila at pinaghahandaan nila kung sakali mong mailigtas sila pansamantala ng mga bunker na yun. Sa Amerika nga, usong-uso bentahan ng bunker eh. Merong isang malaking hukay sa Amerika na kinonvert nila papunta sa bunker tapos binibenta nila sa mga milyonaryo ng Amerika. Tignan mo yun, merong ganun. Hindi naman nakakapagtaka yun pag di mo na alam kung anong gagawin mo sa pera mo, gagawa ka na talaga ng bunker mo. Pero para sa ating mga ordinaryong taong bayan na mga mahihirap, sa ating mga ordinaryong taong bayan, tayo hindi na importante na lang yung anak natin. Ganun yung konsepto. Get mo? Follow-up question, brother. Last one na lang. About sa Antichrist. Sige. Idol. Meron lalabas ba? Kasi parang may nakuha rin ako information na parang lalabas siya sa something like that. Hindi ko ma-explain. Pero lalabas ba to dito sa panahon natin? Hindi ko lang sigurado kung kailang panahon yan kasi matagal lang inaantay ng mga tao yan eh. Isipin mo, 2,000 taon na naisulat ang Biblia. 1,600 years naman naisulat ang Quran. Diba? Parehas yan sa Biblia at saka sa Quran, may tinutukoy na ganyan. Yung nasa Biblia, yung hayop na may pangalan ng pamumusong, yung bilang niya 666, 666 kumbaga. Yung 666 sa Biblia, isa yun, Antikristo. Tapos may babaeng nakasakay daw doon, ganun. Tapos ang nakasulat naman sa Quran is si Dajjal. Yung isa lang ang mata. So pili ka na lang, hanapin mo ngayon doon sa dalawa na yun. Mag-aantay tayo kung sino lalabas doon sa dalawa. Sa akin, maigi nang ngayon pa lang, manigurado ka na tungkol sa mga bagay na may kinalalaman sa pangkaluluwa mo. Yung mabubuting ginagawa mo sa kapwa-tao na hindi mo pinapakita, Diyos lang ang nakakaalam. Yung pananampalataya mo, yung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos na true panalangin, at maraming iba't iba pang mga bagay na paninigurado ng tungkol sa kaluluwa. Kasi hindi mo naman alam di ba? Maaaring lumitaw ngayon yan si Dajjal o yung 666. Ngayon, malalaman mo na ngayon kung alin doon sa dalawang libro yung tama. Pag nakakita ka ng isa lang yung mata, tapon mo na Biblia mo, baka hindi totoo yan. O pag nakakita ka naman nung hayop na may 7 ulo, 10 sungay, tapon mo na ngayon yung Quran mo, hindi totoo yan. Kasi nakita mo na yung pruweba di ba? So either si Dajjal yan o yung Antikristo na 666. So, pili ka na lang ngayon doon sa dalawa kung alin ngayon na makita mo, tapon mo na yung kabila. Ganon yung konsepto Parehas yung konsepto So ngayon, ako, overall, hindi ko naman alam kung kailan lilitaw yung mga yan Wala rin akong pakialam kung kailan lilitaw yan. Ang pakialam ko yung sarili ko. Sabagay, no? Mas magandang huwag na lang makialam dyan. Ang pakialam ko yung sarili ko, yung mga kapwa-tao ko na matutulungan ko, na magdadasal sa akin para sa kabilang buhay. Twisted, no? Sira ulo. Yun ang pakialam ko. Mas importante yung sarili mo. Bible na lang ang basahan bago mo problemahin yung problema ng sangkatauhan, unahin mo muna yung problema mo.
Tingnan mo, parang katulad sa akin, 'di ba? Inuna ko na muna ayusin muna 'yung sarili ko bago ako lumitaw sa inyo. 'Di ba? Hindi naman 'to parang isang kahig, isang tukaan Chester, tapos hirap na hirap sa pambayad ng renta, ng ilaw, ng tubig, ng pampaaral sa anak. Wala naman ako anak eh. Ng, 'di ba, et cetera, et cetera. Tapos tsaka ako ngayon lilitaw sa inyo. Ganito ang dapat nyong gawin. Hindi naman ganoon eh. Diba? Gets mo 'yung konsepto na inuna ko muna 'yung sarili ko. Nagkaroon muna ako ng para sa sarili ko. At pinarami ko na muna 'yung para sa sarili ko bago ako lumitaw sa inyo. Ganon yung konsepto. O ngayon, inaayos ko ngayon yung sarili ko, nakakatulong kayo ngayon sa akin kapag pinagdadasal ninyo ko. Ganon yung konsepto. Hindi ko naman alam kung maililigtas ko ba yung sarili ko o hindi. Pero at least gumagawa akong paraan, baka sakali. Diba? Gets mo? Kuha mo, brother. Thank you. Okay. Follow-up question, brother. Wala na sila naman. Okay. Thank you very much, brother. Bye-bye. Thank you. Sige. Bye. Justin Lasatin. Good morning, Justin. Taga saan ka, brother? Ay, brother, good morning. Ako po ito yung yung isang araw, yung Sabado po. Naalala kita. Yata. Sa dami kasi na nagtatanong eh. Naalala ko yung Justin Lasatin na pangalan eh. Ako. Oh, hindi ko makakalimutan yung Justin Lasatin kasi yun yung pangalan ni Angel eh. Oo nga. Ano tawag ito? Lasatin Dilubyo. Oo. Ganda lang pangalan sa'yo, brother, ah. Okay. At taga saan ka uli? Taga Angeles, Pampanga ko, brother. Okay. Ano tanong mo, brother? What do you have for me today? Okay, brother, etong tanong ko. Naniniwala ka ba na nakarating na sila Neil Armstrong sa buwan noong 1969? Yung spaceship gamit nila ay ang Apollo 11. Tanga na, baka na-research mo na gusto. Lupit, ha? Siyempre, hindi ko yung opinion mo, brother, eh. Gusto ko sa'yo manggaling, eh. Diretso, hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado. Bakit? Kasi, alam mo, okay. we're only talking about possibilities. So, isa sa mga possibilities, yung tinesting ng Mythbusters, yung konsepto ng paglakad sa moon. Tapos nakikita mo, 'di ba, lumalakad sila. Kada hakbang nila, makikita mo may mga umaangat na buhangin, tapos dahan-dahan mo nga baba. Tapos lakad ulit sila. Tapos lakad ulit sila. Sinubukan nilang i-recreate 'yon dito sa mundo. Hindi nila nagawa eh. So merong possibility totoo yung moon landing. Totoo yung moon landing possibility. Pero isa rin sa mga possibilities, meron kasing mga, alam mo yun, out of the usual, may mga out of the usual nakuha, na wala sa lugar, na parang tangina, parang niloloko lang tayo rito eh, di ba? Kasi nakikita yung yung moon landing, di ba? Nag-landing na ganun, mula sa labas. Sino nagbibideo? Di ba? Saka, brother, ito pa, Oo. paano sila nakaalis doon? Pabalik Oo. sa Earth. Siguro may propeller pa yon, ganun. Hindi ko alam, hindi ako sigurado eh. Pero tinitignan kong possibility, merong possibility na baka totoo yon. Tapos may mga ibang parte nun na sinut na lang sa kung saan man. Tapos pinagtagpi-tagpi yung totoo at saka yung hindi totoo, pinagsama-sama. Possibility yun. O possibility rin naman na hindi talaga totoo lahat yun. Possibility yun. Kasi merong isang kanta na ganyan, Danny California. Yung parang the moon landing was created in Hollywood basement. Parang something to that effect. Hollywood basement daw sinut yun. Parang sabi ni Danny California si Red Hot Chili Peppers. Possibility yun. We're only talking about possibilities kasi we will never know. Nakakapagtaka ang NASA kung paano nangyari na, 'di ba? Sobrang laking leap noon. One small leap for blah blah, a giant leap for humanity. Yun ang sabi ron eh. 'Di ba? Ang laking leap nun sa sangkatauhan, ang laking hakbang nun sa sangkatauhan. Tapos merong mga taga-NASA na nagsasabi that we have forgotten how to go to the moon. Merong ganun eh. Nakalimutan daw kung paano pumunta sa buwan at nawala daw yung mga records. Hindi ko ako masasagot diretso eh. Diretso hindi ko talaga masasagot eh. Nawiwirdohan ako eh kasi may research ko rin yan. And I have arrived to the conclusion na merong posibilidad na totoo yan. Pero merong mga parte na niyan na sinut sa kung saan mang ibang lugar dito sa possibly sa mundo. Kasi may mga ibang kuha hindi nagma-make sense eh. 'Di ba? Pero meron din namang mga ibang kuha katulad nung pagtapak ni
nila sa buwan na parang medyo tumatalbog-talbog, parang ano yung ang baba ng gravity, makikita mo na hindi daw kaya i-recreate, sabi ng Mythbusters. Medyo credible para sa akin ng Mythbusters. Di ba? Kasi ano yun, mga engineers yung mga yun 'di ba? Yun, isa sa mga isa sa mga pruweba na posibleng totoo, pero definitely hindi mo pwedeng i-disregard yung mga tangina pa. Paano nag-make sense yung putang inang kuha mula ron sa labas? Tapos ang pangit ng itsura ng spaceship. Mukha bang makakapanatili sa outer space yung kanya itsura? Na mukhang lalabas pa lang sa stratosphere yan. Mukhang makakalas na ganun yung itsura Kaya nga brother. Hindi make sense masyado ng buo. Hindi masyadong nagme-make sense sa akin. So, ako ang palagay ko at ang huhula lang ako, dalawa possibility niyan. Isang possibility totoo yan, tapos merong mga ibang sinut sa ibang parte, tapos sinaksak na lang doon para kunyari lahat yung totoo. O lahat talaga yung completely 100% false. At hindi talaga nangyari yun. Yun. Yun ang nakikita ko. Ayos, brother. Gandang explanation, brother. Yan yung gusto kong marinig sa'yo, brother. Follow-up question. Ayos. Brother, ano pala masasabi mo about kay Diwata? Yung mga panahon na dinudumog siya ng mga tao. At kita mo naman sa post ng mga society ay pinagsusungitan niya kapag may nagpapa-picture sa kanya. Okay ba yung pag-entertain ni Diwata sa mga tao na gusto magpa-picture sa kanya? I think, kasi pinagsusungitan niya I think, and I may be wrong, the people have let Diwata down. Yes. Ang ibig kong sabihin doon is, alam mo yung, wala man lang nagmalasakit sa kanya kung paano maging socially acceptable sa paningin ng publiko. Wala nagmalasakit sa kanya. Sabi ko nga, sayang Kung alam ko lang na magkakagano na wala palang tumutulong sa kanya, sana natulungan ko siya doon sa parte na yun. Yung konsepto na ng pagiging socially acceptable. Kasi tinan mo, yung social acceptance nakadepende yan sa kilos mo diba? At nagkakaintindihan naman tayo na meron talagang mga araw na hindi mo talaga gustong makipag-usap sa kahit na sino. 'Di ba? Merong ganung araw, diretsahan lang tayo. Hindi lahat ng araw mabait ka. Diretsahan lang tayo. May mga araw na katulad ni Chester kanina, 'di ba? He probably is a good person. Hindi ko nga lang alam kung talagang legit na sinungaling lang talaga siya sa tunay na buhay. Yung kaninang inakyat ko dun sa live bago ako nag-live sa YouTube. 'Di ba? Nakita mo yung sagutan ng dalawa, 'di ba? Baka hindi niya lang talaga ako trip, ganun. Kasi lagi ko siya nakikita, basher talaga yan Baka yun yung nagbunsod sa kanya na magsinungaling na 50k daw yung sweldo niya, tapos US client daw yung kliyente niya, pero hindi siya marunong mag-English, tapos gumagamit siya ng mga salitang hindi niya naiintindihan. Ngayon, I am coming from the perspective that he probably is a good person kasi nagmamalasakit siya sa mga empleyado ko Diba? He thinks something is wrong, he is not shy to say it, tapos hindi siya na makipagtalastasan tungkol doon sa ganung konsepto. Diba? Nagmamalasakit siya sa mga empleyado ko naiintindihan ko yun. And that's okay for me. Okay lang sa akin yun. Yung hindi lang okay sa akin, yung konsepto kasi na nagsisinungaling na siya. 50k na sweldo, tapos di ka marunong mag-English. Sinasabi mo na US ang kliyente mo. US ang kliyente, at least at the very minimal, kahit pa paano kung nakakaintindi ka ng mga salita ng English na ikaw mismo ang sarili mo gumagamit. Kasi nakakahiya yun kung gumagamit ka ng salita na hindi mo naiintindihan kung paano gamitin. Tapos yung salita na ginagamit mo yun na panlait dun sa kausap mo. Tapos pag tinanong ka pala kung ano ibig sabihin ng salita, hindi mo pala alam kung ano meaning nun. Diba? Pati tayo dyan. Oo. Ngayon, nabombahan ko ng gusto yun. Ano nga ulit yung tanong mo? Ulitin ko nga yung tanong mo. Nakalimutan ko, sorry. Yung kay Diwata. Yung kay Diwata. Okay. So, ngayon, binigay ko na halimbawa just now, ang dahilan kasi may mga araw at may mga pagkakataon at may mga tao na on that specific day, negative ang connotation sa'yo. May araw na hindi mo gustong lumabas, may araw na hindi mo gustong makakita ng tao, at may mga tao na hindi mo talaga gustong makita at all. Nangyayari sa atin lahat yan. Lahat tayo, nangyayari sa atin lahat yan. Ngayon, ako, ang suggestion ko, kung sino man sa inyo dito yung gustong sumikat in the future, eto na mismo, maibabahagi ko sa inyo, huwag nyong kalimutan ito. Alalahanin nyo ng gusto. Kung gusto nyong sumikat, huwag nyong kakalimutan ito. Alalahanin nyo ng gusto. Akin muna ang atensyon ng mga taong gustong sumikat. Yung mga hindi masyadong gustong sumikat, okay lang, you're welcome to stay there. Pero yung mga taong gustong sumikat, akin muna ang atensyon ninyo. Sa akin lang muna ang atensyon ninyo. Pakinggan ninyo ako, mapapakinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Baka sakaling ito pa ang magsalba sa inyong manatili kayong sikat hanggang sa dulo. Ang nagpapasikat sa'yo
meron ka sigurong skill, o meron sigurong kwento, o meron sigurong kahit na ano. Pero pag hindi binili ng mga tao, yung kung ano man ang meron sa'yo, at ibinigay nila ang atensyon mo, ang atensyon nila, nakapalit ng kung ano man ang meron ka, hindi mananatili ang kasikatan mo. Ang atensyon ng mga tao ang importante. Yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng atensyon, sila ang nagpapasikat sa'yo. Sila ang importante. Ngayon, nagkakaintindihan tayo na may mga araw na talagang masama ang pakiramdam mo. Hindi mo talaga gustong makakita ng mga tao. Naiintindihan yun. Kasi meron din ako mga ganun eh. Ako personal, meron ako mga ganun eh. Pag nasa CR ako, ayoko makakita ng ibang tao eh. Tangina naman, di ba? Nagbabati ka eh. Di ba? Hindi mo gustong makakita ng ibang tao sa paligid habang nagbabati ka. Basic principle, di ba? O ngayon, merong mga araw, masama ang pakiramdam mo. Nilalagnat ka. May mga araw, masama lang ang gising mo. May mga araw, kulang ang tulog mo. May mga araw, merong nagsalita sa'yo ng hindi maganda kasi sikat ka nga. Tapos nainis ka. Tapos yung pagkainis mo, pwede mong maihawa ang ibang tao. Pagka ganon, huwag kang lumabas. Wag. Tama. Give time for yourself. Magbigay ka ng oras para sa sarili mo. And yung oras na yon, itong oras na to, masama ang pakiramdam ko, ayoko makakita ng tao, dito lang muna ako sa kwarto. Magsa-cellphone lang ako, o kakain lang ako, papadeliver ako. Pero tangina, huwag kang lumabas. Maihahawa mo kapwa-tao mo sa inis mo. E tingnan mo, si Diwata, lumalabas siya kahit inis siya eh. So ngayon, ang nangyayari, papapicture sa kanya mga tao. Siya naman, bilis! Hindi naman ako kumikita sa inyo, di bali sana kung binabayaran nyo ako sa pagpapapicture nyo. Tangina, Diwata, yung mga yan, sila nagbabayad ng pares para magkaroon ka ng pagkain. I don't know how to say it well enough. Pero sila yung nagpasikat sa'yo. Yung kwento na binili nila. Don't have the audacity para sungitan mo yung mga taong bumiyahe ng malayo para lang makita ka. Diba? Ako wala akong ganyan sa sistema ko. Walang pagkakataon kahit kailan na merong taong nagpa-picture sa akin, tas ang taas ang tingin ko sa sarili ko, parang hindi, ayoko. Tangina, walang ganung pagkakataon kahit kailan. Wala. Kahit kailan, walang ganung pagkakataon. Kaya yung gusto namin sa'yo, brother eh. Wala. Very humble talaga. Before you arrive to the conclusion, minsan may mga yabang din naman ako. Pero hindi sa ganung level na binigay sa akin ng tao yung attention niya. Nanggaling siya sa malayo, tapos bumiyahe siya, tapos inabutan ka, nandun ka. Hindi balik kung hindi ka inabutan eh. Wala ka o may kausap kang ibang tao, may meeting ka, importante, nagkakaintindihan na tayo. Pero nandun ka, tapos nakita ka, tapos, idol, baka pwede mapapicture naman ako. Birthday ko eh. Tapos sasabihin mo, hindi, lilipas din yan. Tangina. Fuck. Oo na. Panood ko yun. Ako yung nasaktan para doon sa tao eh. Kaya nga And I will never have that audacity para sabihin sa iyo kahit kailan na birthday mo, sungitan kita. Alam mo, hingang malalim ako nung kay Diwata eh. Yung nakikita ko yun, tangina, sabi ko, tangina, malalaos ka dyan. Malalaos ka dyan. Sinabi din ni Boss MG yan, brother eh. Ni Makagago, na malalaos din si Diwata. Kasi hindi tanggap ng tao yung pagsusungit ng sikat. Kahit kailan. Bakit? Tangina, tao yung nagpasikat sa iyo eh. Utang na loob mo sa kanila kung bakit ibinibigay nila sa iyo yung attention nila. Diba? They can give their attention to anyone. Kahit nga anything eh. Imagine mo, may mga tao gustong-gustong nanonood ng TikTok ng pusa. Na puta, pwede naman ibigay ng babae na yun, yung oras niya sa pusa, pero ibinigay niya sa'yo para bumiyahe siya ng malayo. Di ba? I will never have that audacity and bragadosyo para sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. But sino ka ba, Chester? Wala. Ordinaryong taong bayan. May opinion lang ako. Yun lang. Yun lang. Yun ang claim ko sa sarili ko. Hindi ako mentor, guru. Hindi ako, wala nga akong ganung claim sa sarili ko. Wala. Ang claim ko sa sarili ko, sino ka? I am the Chichester. Sino si the Chichester? Ordinaryong taong bayan na may opinion. Yun lang. Importante ba? Sikat pero very humble. Hindi ko... ikaw yung kakaiba sa lahat, brother. Minsan nga, nangangani-ngani ako doon sa salitan sikat, diretso.
Hindi yan sa pagiging humble eh. Pero yung pakiramdam Yes. ba na tangina, di naman ako importante ng tao para bigyan ako ng atensyon ng kahit na sino. Yung mga sagot ko sa inyo, kaya nyo rin naman sagutin yung sarili niya. Google nyo lang eh. Eh siguro, you find me entertaining enough para yung pagkakalatag ko sa inyo ng salita, sapat para pakinggan ninyo. Siguro, ganun. Kasi you need to put an entertainment factor to it. Kasi kung matalino ka lang talaga, tapos hindi ka marunong magtahi ng salita, katulad ng maraming mga matatalinong tao na sobrang geek, hindi mo rin gugustuhin pakinggan yun eh. Diba? Ganun yung konsepto eh. Okay, ano meron ka, Chester? Wala, entertaining lang siguro yung paraan ko ng pagkakalatag sa inyo ng mga bagay na alam nyo naman na. Alam nyo na yan eh. Wala naman akong bagong bagay na nasasabi sa inyo eh. Yeah. Hindi, kaya ganun siguro, brother, sa taglay mong kanino, dahil na-amaze yung mga tao sa'yo. Na gusto nila yung opinion mo, na manggagaling sa'yo. That's why, ganun sila. Siyempre na, humahanga sila sa taglay ng karunungan mo, brother. At na-appreciate ko yun. At hindi ako sobrang importanteng tao para hindi kayo pansinin pag nagpa-picture kayo sa akin. Oh yeah. Malapit lang kita punta dyan, brother. Loko mo. Nagpapasalamat. Brother, ano ba yung gusto mong pasalubong, brother? Galing Pampanga pa ako. Anong gusto mong pasalubong? Ikaw na bahala. Yung alam ko na, yung paborito mong pagkain na palagay mo pag binili mo yon hindi mo na kailangan lutuin para hindi hassle. Yun. Kung ano man yun. Kahit ano pa yun. Sige. Kahit ano pa yun. Sige, brother, sige. Follow Brother, brother. alam mo ba, actually, brother, ano, nakilala kita doon sa podcast ni Boss RDR. Sabi ko, grabe yung tao nito, yung peke mayaman. Doon kita nakilala eh. Takina, solid to. Sabi ko, tinalo niya pa si Rendon Labrador kasi pinapanood ko rin dati si Rendon Labrador. Dalo ko na motivate dati eh. Sabi ko, mas kakaiba to. Sabi ko, takina, gising na gising ako sa realidad ah. Lahat ng tao magigising dito. Solid ka, brother. Doon kita doon kita mas na-appreciate talaga, solid. Mabait na tao yung si RDR. Sobra. Kaya nga po eh. Alam mo, panoorin nyo yung podcast na yun. Tapos tignan ninyo kung paano maglatag ng salita at saka pagtatanong Yes. si Boss RDR. Alam mo, isa sa mga napansin ko kay Boss RDR, diretso he is a fucking genius. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo yung tao na yun, pero tangina genius yung hayop na yun. Sobrang genius niya. Ang talino niya tumanong. Kasi madaling magsalita eh, 'di ba? Madaling magbulalas ng mga bagay na nasa isip mo. Nasa isip mo na 'yan eh. Pero yung paraan ni Boss RDR ng pagtatanong, putang ina, hands down. Mapapalabas niya talaga kung sino ka. Tangina, ang galing. Kaya nga eh. Ang galing. Hindi ko alam Napayak kung na nakarinig na brother kayo eh. ng hindi ko alam kung nakarinig na kayo ng hindi magaling tumanong. Pero marami akong mga interviews dito na pumupunta sa akin dito. Straight out, yung iba talaga sa kanila, hindi talaga marunong tumanong. Meron lang silang 5 tanong na nasa papel. Tapos yung 5 tanong na yun, hanggang dun lang talaga sila. Wala na silang ibang maitanong. Interview ito interview Yes. Hindi yan yung parang personal na tanong nila tungkol sa buhay nila. Hindi, interview. Na supposed to be, yung interview na yun, yung sana yung magpapasikat sa kanila sa internet, makikisakay sila sa kasikatan ko. Ganun eh. Sa akin, gusto mong sumikat sa internet tapos hindi mo man lang pinaghandaan, hindi mo nga lang muna ni research kung sino ako. Tapos tinatanong mo ko ng mga bagay na walang kinalaman sa mga bagay na sinasabi ko sa internet, wala rin kinalaman sa akin. Tungkol sa chismis yung iba, ano masasabi mo kay ganito, ano masasabi mo kay ganyan, very specific na mga tao. Hindi ako masyadong interesadong magsalita ng tungkol sa mga specific na mga tao eh. Bakit? Kasi pag dinemonize mo isang tao, ang nangyayari, imbis tuloy mapakinabangan yung idea mo sa pangkalahatan na makakita ang mga tao ng mga patterns na katulad nung pattern nung isang pirasong tao na yun, ang nangyayari, na-demonize mo at binibigay mo nga yung attention sa isang pirasong tao para magalit ang tao dun sa isang pirasong tao na yun, wherein mas malaki sana ang pakinabang na general pag-usapan natin yung mismong format ng mismong tao na yun, yung format na yun makikita mo sa iba't ibang mga tao sa iba't ibang pagkakataon. Pero si Boss RDR, straight, diretso, putang inang galing talaga tumanong. Diretso talaga. Tang ina, hands down, ang galing niya talaga tumanong. Hindi ko alam kung alam ninyo, pero yung podcast na yon, ano yun, somewhere near 2 to 3 hours long. Pero 20 minutes lang yung chinap nila ron kasi yun talaga yung format ng programa nila. 20 minutes lang talaga. So yun yung mga pinaka parang controversial na mga na mga tanong
at saka controversial na mga sagot ko. Chinap nila ng 20 minutes yun kasi yun talaga yung format ng programa. Hanggang 20 minutes lang. Pero 2 hanggang 3 oras yung buong interview na yun. Tangina, diretso. Habang nagbabakbakan kami nun ni Boss RDR, tangina, yung mga points ni Boss RDR, hindi lang yung mga tanong, pati mga punto niya, yung iba hindi na nga naisama ron. Puta, pamparagan din. Tapos yung mga yung mga videographer, yung parang technician dun sa likod. May mga technician dun sa harap namin yun May mga technician doon sa harap namin. Puta, nakatayo na. Nakaganyan. Nakatayo. Tapos, tangina. Mga ganun, tanginang, sabi ko, sobrang intense siguro para sa dito sa mga tanong. Uusapan namin dalawa. Gumagano, tangina. Nakatayo na talaga sila kasi nakaupo lang sila. May upuan sila ron Sa pinakabungad, pagbukas mo ng pinto. May mga tao doon nakalinya. So, meron parang lights and sounds na technician. May technician para sa mga microphone. May mga technician para sa bla-bla, camera, at kung ano-ano pa. Ang daming tao ron sa loob. Yung mga tao na sa loob, tangina, gumagano, tapos nakatayo na sila, gumagano talaga. Alam mo, intense na talaga yung usapan namin ni Boss RDR. Sabi ko, sayang kung meron lang sanang raw na hindi chinap na version nun, putang ina, pakikinabangan na sobrang daming tao yun. Kasi yung programa nila, parang hanggang 20 minutes lang yata Yun yung kaya, kumbaga, kinuha yung mga pinaka-importanting parte para siguro, hula lang ako para hindi siguro maging boring yung kabuuan nung ano. Kasi pag in-upload mo yung kabuuan, may mga tanong doon na parang, alam mo yun, lagi naman sa lahat ng mga tanong, laging may mga tanong na mas powerful yung isang tanong kaysa ron sa kabila o mas powerful yung isang statement kaysa ron sa kabila. Ganon. So kinuha lang din talaga nila yung pinaka-kabuod-buo, pinaka-gist nung kabuuan nung 2 oras mahigit na interview na yun. Follow-up question, brother. Panoorin nyo yun, yung interview ko. Type nyo lang, The Chichester, tapos, yung Peking Mayaman. De Los Reyes. Lalabas na kagad yung interview ko tong kay RDR. Talino talaga. Yung yung thumbnail niya, brother, no? Yung Peking Mayaman. Tsaka doon ako na sa'yo, yung umiyak ka pa nun yung sa dulo. Oh. Maawa naman kayo, sabi mo Doon ako na-touch sa'yo talagang may malasal ka talaga sa lipunan. Talagang mahal mo yung kapwa-tao mo talaga Kasi alam mo, ang lungkot ko doon. Mga influencer, diba? Ang lungkot ko talaga doon nang galing doon sa konseptong may mga tao na naghihirap sila na hindi naman talaga kailangan. May mga tao naghihirap sila, hindi talaga kailangan maghirap Yung tangina may taba ka ng utak. Di ba? Alam mo yung andahilan kung bakit ka naghihirap? Dahil tamad ka. May sense yung sinabi ni Josh Mojica di ba? Na andahilan kung bakit ka mahirap, tamad ka. Merong sense yun, pero hindi yan parang one size fits all di ba? Na ang pinaka-common na dahilan kung bakit naghihirap ang mga tao, kamangmangan Diretso. Tama. Kamangmangan talaga Kamangmangan talaga. Kasi tinan mo, sino ba ako? Wala, ordinaryong taong bayan. Ano ba simula ko? Barker ng G, construction worker. Squatter. Napanood ko sa amin anyos ako, diba? Sino ako? Minsan panahon nagbabasura ako. Pero nakita niyo yung kondo, diba? So technically, inulit ko lang ngayon kung ano man yung ginagawa ko dati na hindi eksaktong kaparehas. Pero nagbabasura kasi ako dati ng mga panahong mahirap pa ako. May 18 anyos ako nun. Ito, recently, inulit ko ulit yung parehas na adventure na nagbabasura ulit. And we made almost 30,000 pesos isang buwan lang. Kasama si Ashley na katuwang ko. Tapos kasama yung iba pang mga doon. Parang bata-bataan ko na nagtitinda rin ng agahan. So marami kami nagtitinda ng agahan ng mga panahon na yun. Yun ang dahilan. Sipag ka. Hindi lang sipag yan pati talino rin at the same time Paano talino? Experience kasi. Experience. Yes. Kasi pag akong umalam, tapos marami na rin akong experience sa buhay, matanda na ako, I'm fucking 35 years old. I'm more than half of my life away from death. Konti na lang yung buhay na natitira para sa akin. Meron naman akong sobra para sa sarili ko. And sobra in the sense na hindi katulad ni parang mga yayabang-yabang, sobrang dami daw pumapasok na pera sa kanila. Hindi, I'm making enough money. It's just, barat lang talaga ako para sa sarili ko Barat ako Pag para sa sarili ko, barat ako. Brother, parang nasa 24 ka pa na 25. Iba talaga kasing gwapo talaga Baby face. Tignan mo na lang yung YouTube. Doon makikita mo eksakto yung mga kurikong ko at sa mga linya-linya. Hindi. Yung talagang ano yan. Filter yan. Filter. Humble lang talaga. Filter. Anyways, wala kasi ako kung ganun man ang makita mo sa akin, wala kasi ako masyadong stress. Maligaya ako sa buhay ko in general. Yung stress ko nanggagaling sa mga hindi ko naman dapat maging stress personal Ang dahilan kung bakit ako nai-stress kasi yung mga bagay na may kinalaman sa Project 1M at saka yung mga taong personal na nakapalibot sa akin na nakikita nila yung struggles ko sa Project 1M and they're making how should I say it? They're making a scene out of it. Diba? Katulad nyo, ex-ko, iwan ako. Iwanan ako nung aking kasintahan Diba? Sino may kasalanan? Ako. Bakit? Naipit ako sa Project 1M
Tapos yung ibang mga kaibigan ko na personal na kaibigan, yung iba sa kanila, yung nakilala ako na mataas ang status ko. Tapos kine-question ako ngayon tungkol sa pagbaba ko rito sa alam mo yun, sa baba ng lipunan para makatulong sa kapwa-tao, para pakita mano-mano kung paano gumawa ng 1 milyon. Diba? Paano pakita mo pa kung paano gumawa ng 1 milyon? Pwede naman turo mo na lang sa kanila yun eh. Andiyan naman yung mga putang ina mga videographer dati na pinagbababayan dati. Ba't ngayon nilaglag mo yung mga videographer? Ba't ngayon yung mga editor? Diba? Ganun yung dating eh. Parang, yun, dati, kompleto, naka-studio pa, air condition, 7 yung secretary ng putang inang project ng ng The Chichester na brand. Diba? Tapos may mga bodyguards pa, etc. etc. Brother, araw-araw. Ganun lang naman yun. Okay, brother, araw-araw ka ba nandiyan sa restaurant mo? Oo, Lunes hanggang Linggo. Pag wala ako dito, antay nyo lang ako, mga 1-2 oras at most, andito na ako. Lunes hanggang Linggo dito. Hindi ako maalis dito, dito lang talaga ako. Merong mga out of the usual na lakad, katulad nung kay TPC, it's just too good to pass on. Tangina, ang talino nung hayop na yun. Ang talino talaga ng TPC. Panoorin nyo yun, matalinong tao si TPC. Yung TDC nga pala. Tapos Yung may ba yun? sakit din sa kapwa-tao. Alam ko may sinampang kaso yun eh, brother. Oo, dun sa isa sa mga basher niya na binantaan siyang babarilin daw siya. Iba na yun. Death threat din. Death threat nga eh. Ako hindi naman ako masyadong mahilig magsampa ng kaso eh. Gawin mo na lang. Mag-e-enjoy ako sa kabilang buhay. Excited na akong pumunta sa kabilang buhay. So dun sa lahat ng mga dun sa lahat ng mga gustong pumatay sa akin, nandito po ako sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Uulitin ko, nasa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Magdala po kayo ng maraming baril at saka maraming bala kapag katapos ng halalan kasi bawal ngayon ng baril eh. Kasi may gun ban. Pagkatapos na lang ng halalan. Pero pumapalag po ako so magdala kayo maraming tao rin at the same time. Wala naman akong choice, kailangan akong pumalag eh. Hindi pwedeng, gusto mo na palang mamatay, Chester. So dito ako, babarilin mo na lang ako, ganun. Hindi, pagpapakamatay yun, baka makita ng Diyos na nagpapakamatay ako. Diba? Pagdating sa kabilang buhay, yari ako ron. Diba? Hindi ako pwedeng magpakamatay. Hindi ko gustong magpakamatay, ayoko niyan. Hindi ko gusto ng konsepto. Ang gusto ko, mapatay ako ng lumalaban. At yung ipinaglalaban ko, para sa ikabubuti ng kapwa-tao ko. Sigurado yan, tangina surefire yan. Pagkamatay ko, puta 3 buwan, puro ako lang ang makikita ninyo sa buong social media ninyo. Whether it be TikTok, YouTube, Facebook, Insta, sigurado yan, mga 3 buwan mahigit, ako lang ang laman ng newsfeed ninyo. Puro ako yan, sigurado. Tangina, ngayon pangalang buhay pa ako eh. Tangina, dami nag-chat ng video ko dahil nagbabiral eh. Lalong magbabiral yan, pagpatay na ako. Pagkamatay ko, magbabiral lahat yan, sigurado. Chachapin ng mga tao yan. Tapos maalala na, sinabi ni Chester yung ganito eh. Oo nga, nangyayari na ngayon. Story na. Tapos maalala niyo yung pagmamalasakit ko sa inyo. Ganun. Na alam niyo hindi tungkol sa pera ito. Alam niyo hindi tungkol sa akin. Kung alam niyo lang kung magkano ginastos ko rito. Ni wala pa nga sa kalingkingan nung bumalik na pera. Tinatawanan ko tong tangina ng YouTube na to. Mula nung nagsimula ako sa YouTube, ang kinita ko wala pang 25 mil. 2 taon na nakakaraan eh. April ako nagsimula, April 28 yata, kung di ako nagkamali, 23 o 28 ako nagsimula sa YouTube. Tapos, ang putang ina ng YouTube, kumita, ang ganda! 25 mil yung kinita sa 2 taon. So, divide mo na sa 24 months, nasa 1,000 lang yung isang buwan. Kulang pa pambayad ng editor. Mahirapan pa eh. Malaki-laking pera na nailalabas ko sa The Chichester na brand ko. Naman, malaking pera na. As in, malaking pera talaga. As in, nakakayaman. Kapag sa'yo mapupunta lahat ng ginastos ko, nakakayaman talaga. Takina, malaking pera talaga. Hindi ko na sabihin kasi sabihin nyo naman, nagyayabang ka na naman, Chester. Hindi ko intention na magyabang. Ang intention ko, makatulong sa kapwa-tao, hindi baling gumastos ako ng sarili kong personal na pera, hindi baling gumastos ako ng sarili kong personal na lakas, sarili kong personal na kaisipan, pati personal na buhay ko, ibibigay ko. Okay. Follow up question. Kaya mahal ka namin, brother. Brother, eto pala. May chance pa kaya makangat ang ekonomiya ng ating bansa? At sa tingin mo ba, brother, makakabalik pa ba kaya ang Pilipinas na maging mayaman na bansa ulit yung sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr.? Ang hirap ng tanong mo. We need someone who is willing to die for this country. Diretso na natin.
Wala eh. Mm-mm. Tangina, lahat sila natatakot sa gagawin sa kanila pagkatapos ng termino nila eh. Nakita nyo naman yung ginawa kay Duterte, di ba? At kahit kanino, Mm-mm. kahit sinong presidente, kayang magpaahon sa Pilipinas kung itong presidente na to ay magmamalasakit lang talaga sa bansa. Ang problema kasi ang nangyayari, ito nabalitaan ko lang galing sa mga matatandang politiko eh. Kasi marami rin naman ako makakakwentuhan na politiko na hindi ko sila pinopromote sa social media. Huwag niyo mapagkamali. Makakakwentuhan kong personal na kaibigan kong mga politiko. Tapos pagka nagkakwentuhan kami, syempre tutuba ako, minsan may mga pagkakataon nagiinom. Pag nagkikwentuhan kami, kahit sino kaya magpausad nitong bansa na to. Mayaman ang Pilipinas. Resources lang natin yung nasa agusan. Yes. Yung hindi nga sigurado kung yung nuclear power plant sa Bataan kaya pang buhayin. Pero if we only had access to good energy, tapos yung natural resources natin, tayo rin ang kumukuha sa lupa at hindi ibang lahi. Mayaman sana ang Pilipinas eh. Maraming pwedeng pagkakitaan sa Pilipinas eh. Ang problema kasi, yung yaman ng Pilipinas napupunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya nga. Worst niya, napupunta sa bulsa ng banyag. Yun na nakakainis eh. Pero kung meron lang sanang tao na willing to die for this country, intellectually prowess enough, and I would say, charismatic enough, mayaman sana ang Pilipinas. Siguro, hula ko lang to, and I may be wrong. Maring mali ako. Hindi ako maka-Duterte o maka-Marcos. Pero kung hindi siguro dumaan tayo sa pandemya, baka iba ang naging kalakaran. Dumaan kasi tayo sa pandemya eh. Sayang. Ang common kasi na nangyayari, ito eh. Ang common na nangyayari. Hindi lang napapansin to ng mga. Ang common na nangyayari, 3 taon na mapapansin ng bansa yung mga presidente na namahahalal. Tapos another 3 years para ihanda nila yung hahalili sa kanila pagkatapos nila. So lumalabas, sa 6 na taon ang napapakinabangan lang halos ng mga Pilipino, 3 taon lang. Ganun nangyayari. 6 na taon, 3 taon lang mapapakinabangan ng mga Pilipino. Yung another 3 years of presidency, pupunta na lang yan sa paggawa ng pera, paggawa ng paraan para yung hahalili sa kanila ay mahalal. Yun ang common na nangyayari. Yan ang napapansin kong common na nangyayari. Overall, ang masasabi ko, ibigay nyo kasi yung buong 6 na taon sa mga Pilipino. Ibigay nyo yung buong 6 na taon sa mga Pilipino. Huwag nyo patapain ang mga bulsa ninyo. Kasi nagkakaintindihan, syempre, dun sa konsepto na, di ba, sino ba papalit sa'yo? Madalas nire-ready na nila yung papalit eh. Gumagawa na sila ng mga malalaking pera eh. Ngayon, ang hirap kasi magsalita. Ang hirap magsalita eh. Tangina, kung alam nyo na alam ko, I'm speaking na walang specifics. Pero if you will only know the specifics, tangina. Hinga ka na lang talaga ng maluwag. Hinga ka ng malalim, hindi pala maluwag. Kaya nalulungkot ako sa Pilipinas eh. Napakayaman mo, Pilipinas. Napakayaman mo. Pinananatili nilang bobo yung mga tao. Binibigyan ng pera, binibigyan ng ayuda, para sa panahon ng botohan, sila at sila pa rin ang maboboto. Bakit? Kasi sino ang nagsulong ng ayuda para sa mga mahihirap? Si ganito. Iboto natin yan. Hindi dapat ganun. Dapat supposed to be ang mangyari, bigyan mo ng edukasyon ng mga tao. Dapat ikaw bilang ama ng bansa ang magturo sa mga tao kung paano ba dapat. Paano umalis sa kahirapan. Ikaw dapat ang magturo. Kasi kung kiniklaim mo na minsang panahon kang kasama nila ng mga mahirap, sana ituro mo kung paano ka nakaalis. Hindi eh. Sige, bibigyan namin kayong ayuda. Alam mo sa sarili mong hindi naman nakakatulong yan. Alam mo yan eh. Na oo, sige, sapat yan para mapakain o mapaaral yung mga anak. Pero para makaalis sa kahirapan, putang ina. Sapat yan para maboto ka. Pero para makaalis yung mga taong bumoto sa'yo sa kahirapan, putang ina. Putang ina. Diretsahan lang. Tignan mo, pansinin mo ako personal. Pansinin mo ako personal. Di ako namimigay ng pera eh. Oo, sige, may mga na-hospital, nakulong, bla bla. Tutulungan ko yan. Kasi in dire need of, di ba, assistance yun eh. Understood na yun. Pero yung may trabaho naman, may kinikita naman, bibigyan mo pa ng pera, putang ina.
Alam mo, ang tao, bigyan mo ng sustento, bigyan mo ng pagkain, bigyan mo ng kapritsyo, itatapon niya yung pangarap niya. Kasi Kaya nga. komportable na siya. Yan ang Comfort kinululoko. zone. Yan ang dahilan kung bakit ako hindi talaga ako hirating-hirati sa comfort zone. Eh. Nung bumaba ako sa Tondo, putang ina, diretso, inconvenient talaga yung lugar na yun. Nung nagsimula ako ng Project 1M, hanggang ngayon, inconvenient ito. Hindi talaga ako, oh, sige, every now and then, hotel stay, sige, oh, mahal, magkano? 50,000 isang gabi. Oh, sige, let's spend 50,000 a night. Sige, okay, sige. O, tapos, punta sa ganito, kailangan nating magrenta ng sasakyan, che. Bakit? Wala tayo sasakyan dun eh. O, paano? Mag-aeroplano tayo papunta ron. O, tapos pagpunta ron, renta na lang tayo sasakyan dun. Kesa naman, mula rito, papunta ron. Biyahe tayo, tapos nakakotse tayo. Hindi, sige, dun na lang magrenta ng sasakyan. I will spend for that. Oh, dun na ngayon magrenta ng sasakyan. Pero, alam mo yung, lagi na lang ganun. Ayoko nun. Tangina, hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto yung konsepto na lagi na lang pasarap buhay. Bilang ng pera, sports car, mansion, party, events, spooting, coat and tie, ano, parties, out of the country, out of town. Putang ina, hindi ko gusto niyan. Natikman ko na dati yan. Oo, natikman ko na dati yan. Retirement, puta, nasa beach ka, tapos pineapple juice, tapos may payong. Oo, sige, masarap yan. Sandaling panahon. Pero you cannot find purpose out of it. Ang hirap humanap ng purpose. Ang hirap humanap ng, how should I say purpose in Tagalog? Ang hirap humanap ng I will say dahilan, sapat na dahilan para mabuhay sa too much convenience. Ang hirap humanap ng sapat na dahilan para mabuhay sa convenience. Kasi yung convenience kasi, mismong si Moises pinili niya na tampalasin siya kasama ng mga tao niya kaysa manatili sa pagkakasalang hindi na sa kaligayahan sa pagkakasala. Si Moises na yun alam mo yun, meron siyang option para isa siya sa mga mapipili na magiging heir to the throne ni Faraon, 'di ba? Yung kayamanan ng Ehipto, hindi biro ang kayamanan ng Ehipto. Sigurado ako sa iyo 1 trillion% mas mayaman ang Ehipto kaysa kay Josh Mojica. Mas mayaman ang Ehipto kaysa sa kay MJ Lopez. Yung mga panggap na guru sa social media, mas mayaman ang Ehipto kaysa dyan. At mas mayaman si Moises supposed to be kaysa dyan. Pero pinili niya mabuhay ng ordinaryong buhay, alang-alang sa mga kapwa-tao na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Ganun. Nakahanap siya ng purpose sa buhay niya. Yung kayamanan, okay lang yan, good to have. Okay, sige, nadudugtungan mo yung blah blah. Yes. Diba? Good to have yan. Pero hindi sapat yan para magkaroon ng purpose ang buhay mo. Diretso, hindi sapat ang kayamanan para magkaroon ng purpose ang buhay mo. Pero mo, ang pinakamagandang halimbawa nga si Bill Gates. Meron dumadaan sa news feed ko kanina. Dali lang. I-mute muna kita kasi pina-flood mo na ako. Follower naman ito, pero pina-flood mo na. Gusto ko mabasa yung ibang mga komento. Right, going back, isipin mo si Bill Gates, si Bill and Melinda Gates, yung foundation nila, they are committed to spend $200 billion para makatulong sa sangkatauhan in general. Ang dahilan ni Bill Gates, ang sabi niya, I don't want to die that people will remember me as if I have died rich. Hindi niya gustong maalala siya ng mga tao na namatay siya ng mayaman. And I feel that. I feel that in every inch of me. Nararamdaman ko yun. Nararamdaman ko sa dugo ko, nararamdaman ko sa laman ko, nararamdaman ko sa buto ko. Na hindi ko gustong mamatay na ang naalala ng mga tao sa akin, mayaman ako. Ayoko nun. Hindi mo alam kung anong meron ako. Hindi mo alam kung anong meron ako. At hindi niyo alam kung gaano karami ang meron ako. Hindi niyo alam yun. At hindi ko dinideclare. At ayokong magyabang. Ayokong ipakita sa inyo kung ano ko, kung sino ko, o kung ano ang meron ako. Ayoko. And you will never find that out. Hindi nyo malalaman yan kahit kailan. Kung anong meron ako.
Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong meron ako. Bakit? Kasi ang gusto kong manatili sa isip ng mga tao, hindi ako importante. Ang importante, yung natutunan ninyo galing sa akin. Yung natutunan ninyo para makaalagwa kayo sa buhay. Yung mapapakinabangan nyo. Wala akong pakialam sa impression ninyo sa akin. Yung impression, it will come and it will go. Pero yung mga bagay na narinig nyo, na sinabi lang ng bibig ko kahit hindi nakasali yung mukha ko, yung mga yung pakikinabangan ninyo. Kasi ako mismo, personal, nakinabang galing sa mga bagay na natutunan ko. Na ngayon ay lumalabas sa bibig ko. Yun ang importante para sa akin. Ang importante para sa akin, matuto kayo. Kayo. Ako okay na ako eh. Retired na ako eh. Matagal na akong retirado. Matagal na akong hindi ko ginagawa yung mga bagay na hindi ko gusto, na yung hindi ko gusto, wala akong choice kasi kailangan kong gawin para gumawa ng pera. Ngayon, yung mga bagay na ginagawa kong hindi ko gusto, hindi ko gustong gawin yan, pero alang-alang sa kapwa-tao ko, hindi dahil sa pera. Yun. Follow-up question, brother. Brother, ano nga pala masasabi mo dun sa suicide bomb plane yung tumama sa World Trade Center ng United States noong September 11, 2001? Diretso, wala akong masyadong pakialam dun eh. Pero if you must know, I think it's a conspiracy theory. Kasi allegedly, nakakita daw ika ng mga IDs ng Iranian na mga suicide bombers dun sa putang inang yung building nga hindi mo na makilala tapos nakakita ng ID. Diba? Does that fucking even make sense? Wasak na yung putang inang eroplano, sumabog yung eroplano. Yung ID na natiling buhay, paano papaliwanag yun? Diba? Kaya nila inatake ang Iraq at saka yung Iran yata yung binanatan nila dun tungkol dyan Meron daw ikang nuclear weapon at ang naging triggering factor na ang outcry ng taong bayan ay atakihin yan. Yung dalawa na yun, yung Twin Tower. Meron mga conspiracy theories around it diba? Ako overall, diretso, I consider that as a form of entertainment. Bakit? Wala naman tayo sa bansa na yun. Diba? Wala tayo sa bansa na yun. We, as Filipinos, we must worry about our own lives, about the lives of our children, and about the lives of our countrymen. Yun ang importante. Yung buhay natin, problemahin natin, yung buhay ng anak natin, yung buhay ng mga kapwa-tao nating Pilipino din. Tama. Overall, wala akong pakialam dun. Diretso, ang tingin ko doon, feeling ko hoax yun. Or I may be wrong. Diba? Kasi ang daming conspiracy theory tungkol dyan na pag tiniklop mo daw ika yung $1 bill. Ang sabi, meron daw sa Twin Tower daw na nakaganon. Okay, sige. Yung Twin Tower na nakaganon. Okay. O tapos, meron daw nakitang ID ng mga suicide bomber na hindi naman nagme-make sense kasi wasak yung buong building, sumabog yung eroplano, pero merong ID ng mga suicide bomber. Does that even fucking make sense? Yeah. Okay. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Eto, brother. Ako, brother, malaki nga palang respeto ko sa may mga fraternity dyan, no? Pero, eto, brother, sa opinion mo lang to, no? Sa tingin mo sa mga fraternity, bago ka makapag-join sa grupo, bakit kinakailangan palang hazing? Kagaya ng pinapalo sa mga hita, sa pamamagitan ng pagpalo ng pudel. Dark psychology. Dark psychology yun. Mas magiging importante sa'yo yung grupong sinamahan mo kapag ka dumaan ka sa hindi birong hirap. Tingnan mo yung pinagkaiba ng rich kid na pinanganak siya, mayaman ng magulang, versus yung mga taong pinaghirapan nila yung mga bagay na meron sila. Mas nananatili yung mga nandun sa pinaghirapan versus yung mga sa rich kid, sa rich family galing. Yun ang masasabi ko ron. Dark psychology yan, brother. Naiintindihan ko yung konsepto na yun. Kasi ganun din naman sa PMA Diba? Para maging sobrang importante sa'yo ng konsepto ng disiplina, parehas ng konsepto ng pagpapalaki ng anak. Paluin mong maminsan-minsan at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Ganun yung konsepto. Naiintindihan ko yung konsepto nun. Pero meron na tayong anti-hazing law. Yung anti-hazing law, bawal nasaktan mo kahit na sino sa pagpasok sa loob ng organization. Pero alam naman natin na hindi naman natutupad yan sa loob ng PMA. Allegedly. I will say, I need to say the word allegedly. Si mamaya, demanda ako ng PMA. Pero alam naman natin pare-parehas diba? Lalo na yung mga tropa kong galing ng PMA, nagkakaintindihan tayo dyan. Kaya nga, brother. Anyways, follow-up question.
Brother, nga pala kagabi, 'di ba? Sinasend ko sa iyo yung link ng Facebook ko para makita mo, 'di ba? Kaya lang ang daming nagsisend sa iyo message, ayaw na tumanggap ng TikTok mo. Anyway, makikita naman tayo diyan eh. Punta ka na. Makakwentuhan naman kita, Okay. 'di ba? Thank you very much, brother. Pagbigyan ko muna iba. ha? Ano, brother? Pagbigyan ko muna iba. Sige brother. Ito na yun na yung pala yung pinaka last question ko, brother. Sakto. See you soon, brother. Brother, thank you sa time mo, brother. I love you, my brother. Dadalhin ko yung pasulog mo, brother. Salamat, brother. Okay. Kita-kits. Bye-bye. Brother, thank you. Love you, brother. Okay. I love you too. Okay. Tangina, sarap sa pakiramdam nun na may nagmamahal sa'yo. No? Tapos, kapwa mo lalaki nag-I love you sa'yo. Tapos, hindi dahil sa kabaklaan. Hindi ganun. Hindi dahil, mahal ka lang talaga niya bilang kapwa-tao. Hindi dahil sexually inclined sa'yo yung tao. Carlo Official. Carlo Official. Brother, Hello, good boss. morning. Taga saan ka? Good morning. May tanong mo, boss. Kanina pa ako nag-aantay dito eh. Sige, ay tanong mo. Ang tanong ko kasi, boss, meron kasi mga tao na naniniwala sa swerte. Gusto ko malaman na meron ba talagang swerte o wala. Kasi meron kasi mga tao na naniniwala sa swerte. Pag naniniwala sila ron, parang delusional yung pagtingin ko sa kanila. Kasi nga naniniwala na sila ron, di ba? Pag hindi naman sila naniniwala ron sa swerte, parang hindi nila tinuturuan lang ang kanilang mga sarili na magiging tamad. Gets ba? Oo. Diretso sa akin, tungkol sa konsepto ng swerte, sabi nila sa internet, may ano daw yan eh. Merong formula ang swerte, sabi sa internet. It's when preparation meets opportunity. Yung pinaghandaan mo, tapos nagkaroon ka ng pagkakataon, yun daw ikayong swerte. Bakit? Kasi kapag handa ka, pero walang pagkakataon, wala pa rin. Ngayon, kabaliktaran, may pagkakataon, pero hindi ka handa, hindi mo rin makukuha. Yun ang sabi nila. So, it's when preparation meets opportunity. Akin overall, hindi naman na nagmamatter. Tatrabahuhin ko na lang ng gusto. Kung ano yung gusto, kung ano eksakto yung buhay na gusto ko, tatrabahuhin ko na lang. Bakit? Ang mahirap umasa sa swerte. Isipin mo yung konsepto na puta, umaasa ka, mananalo ka sa loto para makabili kang bahay. Ba't hindi ka na lang magtrabaho, mag-ipon para makabiling bahay? Di ba? Hindi ko maintindihan yung konsepto na kailangan mo pang umasa sa parang external factor. Kung pwede ka namang internally, gumawa ng paraan para makakilos ka, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Ikaw na mismo yung gumawa ng paraan. Hindi ko maintindihan yan eh. Yung konsepto na ang mga tao iniaasa sa external forces, hindi nga lang factors eh, external forces. Nanay nila kailangan turuan sila, kailangan ang tatay ganto magsustento, kailangan ang teacher ituro ang pagbibusiness, kailangan mahal ako ng mga tao. Ba't hindi mo lang trabahuhin lahat ng gusto mo? Diba? Ikaw na mismo sa sarili mo, gusto mo ilalatag pa sa'yo lahat ng bagay, tapos gusto mo pati swerte, ilatag din sa'yo. Ikaw na mismo gumawa ng sarili mong swerte. Kasi alam mo yun, diretsahan sa akin, ang tingin ko sa swerte, tsamba. Yung tsamba mo, mapapataas mo pag tinatrabaho mo. Tingnan mo, katulad dito, tangina, tsamba lang naman to eh. Itong Project 1M, tsamba. Parang tsamba. Nakatsamba kami na overlook yung putang inang pwesto. Tsamba. Kung nagkataon na, putang ina, nasa isip ko nga nun eh. Kung hindi ko nakuha tong pwesto na to, nasa isip ko nun, pararamihin ko lang yung nasa tabi ng kalsada eh. Yun yung nasa isip ko nun, pararamihin ko yung nasa tabi ng kalsada. Iba-ibang lugar lang. Mahirap magmaneho? Mahirap talaga magmaneho. Maraming lugar eh. Malay mo pa kung nanakawang ka. Pero, yun yung option na nakikita ko ng mga panahon na gumagana, yung tabing kalsada. Pero nagkaroon ng ganito, tsamba. Paano nagkaroon ng tsambang ganito? Kasi tinrabaho ko na nakapag-ipon ako ng pera, kaya ngayon nakakuha kami nito. Diba? Ganon yung konsepto. Yung tsamba mo sa buhay, mapapataas mo. Paano mo mapapataas? Trabahuhin mo. Trabahuhin mo. Kailangan mo rin kasi ng tsamba eh. Diba? Ang tawag nila rin sa tsamba na yun, swerte, mabuting tsamba. Diba? Kailangan mo rin yun eh. Makatsamba ka ng ganon eh. Tignan mo, parang katulad ng Diyos mo ka. Diba?
tinrabaho niya, tapos nakachamba na may pinglakso na tumulong sa kanya. 'Di ba? Nakachamba. Pero wala naman talagang assurance na papaldo yung negosyo niya eh. Si Josh Mojica, parang as much as ako, wala namang option, wala namang assurance na papaldo yung konsepto ng Project 1M. Pero pinapataas ko lang yung tsamba, katulad ng pagpapataas ni Josh ng tsamba niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto. Trabahuin mo ano eksakto yung gusto mo. Yung buhay na gusto mo, yung asawa na gusto mo, yung anak na gusto mo, yung pamilya na gusto mo, yung pera na gusto mo, yung bahay na gusto mo, yung kotse na gusto mo, yung travel na gusto mo, lahat ng gusto mo, trabahuin mo. Mapapataas mo yung tsamba. Makakarating ka ba doon sa tsambang may sarili kang bahay? Hindi natin sigurado. Pwedeng tamaan ka ng kidlat, patay ka na. Makakarating ka ba sa tsambang may sarili kang kotse? Hindi natin sigurado. Bakit? Nakamotor ka pa lang, nabangga ka ng truck, patay ka. Ang magagawa mo, mapapataas mo lang yung tsansa na magkaroon ng magandang tsamba pag tinatrabaho mo at nag-iingat ka ng husto, kasama na rin pati yung pananalangin mo sa itaas. Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother. Thank you, sir. Meron ba? Matatawag mo bang red flag yung babaeng 30 plus na walang asawa at walang kalibing partner? Matatawag mo ba na red flag yung Ang babae? red flag sa akin, pinakamalaki, ugali. Diretso. Ugali. Hindi pagiging single mother, hindi pagiging 30 anyos, hindi pagiging pangit, hindi pagiging kahit ano. Ang red flag sa akin, pag ang pangit ng ugali mo, putang ina ka, red flag. Tangina, 18 anyos ka, wala kang anak, sexy ka, pero putang ina naman yung bunganga mo, tas magnanakaw ka pang impacta ka, tas mukha ka pang pera, kahit gaano ka kaganda, red flag ka, gaga. Tangina, huwag tayo maglokohan. Kasi tinan mo, lahat naman tayo maabot sa 30 anyos eh. Paano kung tignan ka ng kapwa-tao mo na red flag ka dahil lang 30 anyos ka, matutuwa ka? Gets mo yun? Puta sa akin, diretsahan, ang pagiging red flag, sa red diretso, hindi na importante kung lalaki ka o babae ka, yung masamang ugali, yan red flag. Surefire yan, wala kang puta ka naman, walang pagmimintis yan. Bakit? Ang sabi ni Solomon tungkol sa babae, maigi pa ang tumahan sa ilang na lupain, kaysa sa isang maluwang na tahanan kasama ang babaeng palatalo at magagalitin. Oh. Di ba? Mas maigi pa daw tumahan ka sa disyerto kaysa ang lawak-lawak ng bahay mo tapos yung kasama sino naman yung babae mo? Sino ka-chat mo? Baka sakalin mo na lang sarili mo nun Gets mo yun? Kuha mo? Tangina, nakachamba ako ng ganang tropa. Tangina, nasa Resort World kami nito. Nasa Resort World kami. Putang ina, bro. Sabi ko sa'yo, talaga sobra. Ang gandang babae na nakuha ng tropa. Nabuntis niya. Tangina, doon kami nasa casino kami noon. Opo, paminsan-minsan po. Dati, bago pa ako sumikat na influencer, nagkakasino ako at VIP ako. Sa resorts. Gusto ko na lang kasama kasi sa mga nanakaw ni Angel yun yung yung card ko doon sa Resort World pero tangina nasa VIP kami nung yung lugar na exclusive lang para doon sa mga high roller ba tanginang yan yung natsambahan niyang babae tangina grabeng alat may pera yung babae ang ganda rin halo ng Filipina Russian ang gandang babae tangina sexy alam mo yung tangina brad ang swerte mo dyan ano sabi kong gano'n sa kanya. Tapos, tangina, isang pagkakataon, kasama niya yung babae na yun, buntis yung babae. Putang ina mo, brad. Yung babae, habang nandun kami, nakatayo lang siya. Tapos yung babae, tapos hindi niya pinapansin. Kasi yung lalaki na yun, hindi siya mabunganga eh. Tahimik na tao lang siya eh. Hindi niya pinapansin, pero nakaganon lang siya. Tapos alam mo yung parang nag-zone out na siya, lumilipad na yung ulirat niya. Utang ina yung babae hindi niya pinapansin, sinampal ang lakas. Tapos tinanggap niya lang. May konti, ikot dito, punta rito sa kabila. Binuntis mo ako. Sabi ko, tangina, bro, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, nata ko yung tropa, siya nga muna tayo, lakas mama sa akin. Siya muna tayo, ano nangyari pa rin? Tangina, ano nangyari? Ba't nabuntis ko eh? Pera ba yung babae? Mayaman yung pamilya. Parang nagkaganon.
Ano nangyari? Binubunga nga na gano'n, bro. Hindi ko alam na gano'n yung ugali niya. Tangina, umiiyak sa akin yung tropa, putang ina. Yung alam mo, ang bango ng CR na Swords World eh. Ang bango talaga ng CR na Swords World. Tapos alam mo yung mga granite pa yung nasa gilid-gilid sa mga pader. Tapos may mga ilaw na dilaw pang mayayaman. Tapos siya umiiyak sa CR na pang mayayaman. Yung iyak niya, yung palahaw na iyak, na cheap na iyak talaga. Tangina, tawa ko talaga sa tropa na yun. Sabi ko, tangina bro, ang alat ng buhay mo. Habang buhay mong titiisin niya, bro, nakakatakot. Tangina, takot ko talaga para sa kanya nun eh. Hanggang ngayon, pinipiga pa rin siya ng putang ina. Hanggang ngayon, grabe, pinipiga pa rin siya. Uy, ano to? May mga lumalabas na ganong gift mix. Uy, ito na mo, League C2, number 37 daw ako. Number 37. Grabe naman yan. Sa dami na nagbigay ng regalo, number 37 ako sa buong Pilipinas siguro to. Hula ko lang yan. Ayun, overall, masasabi ko, ang pinakamalaking red flag talaga sa akin pagdating sa babae, putang ina, masama ugali. Masama ugali. Ingat ka sa mga babaeng masama ang ugali, lalo na yung mga babaeng mabunganga. Tangina, ingat ka sa ganyan. Puta, ingat ka talaga sa ganyan. Wala kang kapayapaan ng isip pag ganyang babae na atsambahan mo. Wala kang kapayapaan ng isip kapag ganyang babae na atsambahan mo. Tangina, nasa pang mayayaman lugar ka, binubungangaan ka ng ganun, tapos nakatingin na sa'yo lahat ng mga iba pang may pera din at the same time. Tangina, nakakahiya talaga sobra. Nakakahiya talaga sobra. Tignan mo, pansinin mo dito sa comment section. Sa inyo, mga nasa comment section, diretsahan lang tayo, lalaki ka, ano pinakamalaking red flag para sa inyo? Yung totoo lang. Hindi na yes or no ha. Yung pinakamalaking red flag para sa inyo, babasahin natin dito. Mabilisan lang. Ugali talaga, ugali. Babae, mabunganga. Ayan, ugali talaga. Pangit ang ugali. Ikaw rin yun eh. Tama yung mabunganga, maingay, naka-anime, anong PFP? Cheater, sabi nung isa. Umiinom, sabi nung isa. Pero ang general majority, halos lahat sinasabi, ugali at saka yung bunganga. Ayun, isa para namit daw, tama nga. Abnoy. Minsan may ganung babae, abnoy. Wala sa hulog yung mga kilos. Ayun. Yun ang masasabi ko rin. Overall, ang masasabi ko diretso. Ugali talaga, brother, pinakamalaking red flag. Tangina, diretso, pinakamalaking red flag, ugali. Kasi, hindi yan dahil sa 30 years old eh. Kasi, ano kung namatayan lang naman. Wala siyang jowa, wala siyang asawa. Meron siyang nakasama sa mahabang panahon, tapos namatay yung kinakasama niya. Dahil lang 30 years old siya, red flag na agad yun. Mabuting tao naman, mabuting babae, responsable, mapag-alaga sa anak, kung may anak man siya. O, diba? Hindi sa ano yan. Hindi sa, ayun, sabi ni isa party girl daw. Yun, tama nga naman, make sense yun. Pero sa akin, overall, ugali eh. Kasi minsan may mga taong bumaparty lang naman ang dahilan kung bakit broken hearted sila eh. Diba? So, para malimutan nila yung kung ano man yung nangyaring kalechihan in the past, pa-party sila. Yun, overall, yun naman sabi ko, brother. Follow-up question. Thank you, sir. Okay ka na? Meron pa. Sige, go. Nagmamatter ba yung appearance dating sa interview na mag-a-apply ka ng trabaho? Nagmamatter ba yun? Oo. Nagmamatter ba? Nagmamatter yun, brother. Diretso nagmamatter yun. Ako, every time, nung mga panahong empleyado pa ako, every time nasasalang ako sa interview, kasi yung actual na corporate interview talaga, nakasuit and tie ako. Decente itsura ko at mukha ko may pera, mabango. Ganito, tangin na, ngayon yung ala ko nakita ganito itsura ko eh. Yeah, diretso. Ngayon lang ako nakita ganito itsura ko. For the longest time nakikita ninyo ako, hindi man naka-suit and tie, at least at the very minimal, naka-black na polo. At puro black na polo lang talaga ang suot ko. Decente, nung lumitaw ako sa inyo sa social media. So I had the credibility to your heads. Isipin niyo kung halimbawa, ordinaryong taong bahay lang ako, tapos naka-t-shirt lang ako. I may still have the same credibility, pero hindi kasing katulad nung parang may picture kayo sa isip ninyo na, ano to, professional na tao, parang gano'n. Yung bunganga niyan, ano lang nga, umaga parang house-show lang yung bunganga niyan, pero professional. May ganun may ganun konsepto eh. Importante yan, brother. Ang tawag nila doon, dress to impress. It's like wearing your professionalism. Ganun ang konsepto nun. Ang konsepto nun, yung damit mo hinahatulan. Yung kilos mo hinahatulan. Lahat ng tungkol sa'yo, hindi ka pa nagsasalita at hindi pa sila nagtatanong sa'yo, hinahatulan na lahat mula ulo hanggang paa. Kung yung buhok mo ba maayos, kasi kahit nakasuit and tie ka, sabog-sabog yung buhok mo. Diba? Yung, alam mo yung, kung may relo ka man, decenteng klase na maayos yung itsura kahit peke,
versus yung gula-gulanit na yung itsura ng putang ina ng relo mo, leather, tapos punit-punit, gano'n. Hinahatulan yun. Lahat ng kaliit-liitan sa'yo, pagka job interview, hinahatulan. Diretso. Meron ba, sir? Sige. Ano ba ang mga posibleng rason bakit wala na masyadong maniligaw na lalaki ngayon? Sa panahon ngayon, wala na masyadong maniligaw. Sobrang dami na kasing easy to get na babae. Bakit naman manliligaw pa kung dami-dami naman babae dyan na pwedeng pakantutin? That's mo. Dati naman, kaya naman uso ng ligawan dati. Kasi walang social media noong mga panahon na yun. Kailangan mo talagang puntahan sa bahay. Tapos kunin ang loob ng magulang o makipagkita ka sa kung saan mang lugar. Tapos hindi madaling makakuha ng babae minsang panahon dati. Sabi ni isa, bading kasi sila. Bading kasi sila. Oh. Diretsahan, isa sa mga dahilan yan, dahil sa easy access. Tingnan mo, mapapansin mo di ba? Bakit sa panahon natin ngayon dumadami ang mga irresponsableng tao? Dalawa dahilan. Dahil yung mga lalaki kasi, tangina mo, irresponsable ka pa, nag-aanak ka na. Ikaw naman na babae, alam mong irresponsable yung putang inang lalaki, pinapasok mo naman sa poke mo. Pinaputok mo pa sa loob. Sa akin ka lang, ha? Putang ina. Putang ina, tawa ako na sa akin ka lang, ha? Tangina yun. Tapos sa akin ka lang, ha? Tapos wala namang halaga. Walang halaga. Ang lalaki, wala sweldo. Tanginang yan. Tapos umaasap sa magulang. Yung mismong pangbili lang ng napkin, hindi pa kaya sustentuhan ng lalaki. Tanginang yan. Nakakadiri talaga. Diretso, diri talaga ako sa mga ganong klaseng lalaki. Sabi mo, ikaw ba, Chester, hindi ka ba naging ganon kahit kailan, nung high school ka, nung college ka? Naging ganon din ako, kaya nga nandidiri ako sa sarili ko ng mga panahon na yun Pero at least hindi ako nag-anak. So, responsable ako. Responsable enough na hindi ako nag-anak. See? Bakit? Takina, kung wala pa akong pera nung mga panahon na yun di ba? Ang pera nung galing doon sa galing doon sa uncle ko di ba? Hindi ko sariling pera yun. Paulit-ulit sa akin sinasabi ni uncle, tangina Chester, pag John, pag nakabuntis ka, aalis ka sa bahay na to na ang dala mo lang yung damit mo. Putang ina mo, natatakot ako ron Wala akong pera, wala akong trabaho, wala akong pera. Pag nakabuntis ako, aalis ako sa bahay na yun, damit ko lang ang dala ko. Putang inang yan. Nakakatakot yun nakakatakot yun. Pag si uncle pa naman nagsalita, putang ina, lahat ng sinabi niya totoo. When I say lahat ng sinabi, as in lahat ng sinabi niyang gagawin niya, totoong ginagawa niya talaga. Takot ako nun. Takot talaga ako nun, puta. Yun yung may conviction talaga si uncle kapag sinabi niya isang bagay, legit ginagawa niya talaga. Yun, yung follow-up question, brother. Yun lang, sir. Salamat. Sige, thank you, brother. Bye-bye. Okay. Press Rod Musa. Mukhang, sayang, wala. Mukhang De Campanilla pa naman. Mukhang tiyan na sabi. Soul David. Press, hindi mo naman makakabit yung salitang press pag hindi ka naman presidente. PRES kung PRESS, baka media. Wala. Next. Ito, Chinese. Japan. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga Oriental Mindoro. Mindoro, okay. Ano tanong mo, brother? Yung 15 years old pa lang po ako. Yung nagpaplano ako na mag-grow up na bilang sa sarili ko. Meron po akong Akala ko, sabi mo, nagpaplano po ako mag-anak. Hindi po Wag mo lang, Hirap po yun. Ano yan? Okay. Bala ko po nang yumaman. Ayos, good. Okay. Sige, tuloy doon sa tanong mo, brother. Meron po kasi akong isang jeep na kumikita ng 15,600 sa isang buwan. Ganda. Okay. Po ako sana, ma-advise na kung paano ko palalaguin. Kung yung 15,600 ginagamit din sa bahay para sa gastusin, tubig, kuryente, mga ganun din. Paano ko po kaya hindi mo mapapalago yung na yan? Hindi mo mapapalago yun. Tigilan mo muna yung paggastos ng mga ganun pansamantala. Ipakargo mo muna sa magulang mo. Maliban na lang, solo ka na ba sa buhay?
parang sumatotal ang natitira pong pera ay yung 10,000 sa isang buwan. Oh, may natitira pa palang pera eh. Sa 10 buwan, 100,000 yun. Opo. Oh, sa 20 buwan, 200,000 yun. Makakabili ka ng panibagong jeep. Yun nga po naiisip ko yung Tapos pwede kang paparami. magtrabaho kasi technically yan, passive income yan eh. Diba? Nagtatrabaho po ako ngayon, mga 600 din po ang araw. Oh, yun, sakto. So may trabaho ka na. Nakatira ka ba sa magulang mo? Opo. Ayos. Tangina good. Ayos. O di wala ka ngayon masyadong maraming gastos. Ikaw yung gumagastos Kaya ng nga ilaw, po, ng tubig, pero renta, wala. Bahay lang nila, no? Opo. Sabi nga po nila, mas magandang magsimula ng mas bata kasi mas maunti ang alalahanin mo. Ah, ito pala, tatanong ko, nag-aaral ka pa ba? Tama yung sabi nung isa, 15 years old. Opo. Yung with high honor po ako ngayon. Putang ina. Teka, paano ka nagkaroon ng jeep? Binigay sa'yo magulang mo? Hindi po, may pinag-ipunan kasi ako noon na 60,000. Dinagdagan po ng lola ko. Paano nangyari na dati silang magulang mo ang nagbabayad ng lahat ng bagay, tapos ngayon obligado ka na ngayon maglabas para doon? Ano nangyari yun? Hindi po, nagtatrabaho din po sila ngayon. May parang inaano po nila, may ipon po. Kumbaga. Yung hap-hap po kami. Ah, nakikiambag ka. Gusto ko po talagang tumulong. diwa yun. Magandang diwa yun. In fairness, bilib ako sa'yo, 15 years old. Tangina. I will give everything that I have just to have this mindset and go back to me 15 years old. Myself in 15 years old. Tangina. Bibigay ko lahat ng meron ako. Lahat. All 100% nung mga pera, properties, at lahat ng bagay na meron ako. Makabalik lang ako 15 years old ako tapos ganito nakataba utak. Kasi po nung 13 years old ako, naisip ko na na kung ang pag-aaralan ko lang ay trabaho, salary lang ang makukuha ko. Pero kung ang pag-aaralan ko ay investment, baka mas malaki pa kasi profit yung makukuha ko dun. Be careful, brother. Be careful. Oh. Oo. Ano Kasi po, in case lang na hindi mo alam, nakakayaman ang pagiging empleyado. Nakakayaman opo. din ang freelancing. Nakakayaman Kaya ang po, business at nakakayaman ang ginawa din ko po, invest. Kaya ang ginawa ko, pinagsabay ko yung investment habang nag-aaral ako, nagtatrabaho din po ako. Tapos with high honor pa. Ilang taon na lang bago ka gumraduate? Ano pa po? Yung 3 taon pa po, graduate ng high school. Kung ako makakapag-suggest, brother, hindi ko nga sinasuggest na mag-ano ka eh. Na mag-trabaho ka eh. Diretso, hindi ko talaga sinasuggest na magtrabaho ka. Ang Isa sa nasa mga mindset dahilan, ko po. alam ko yung, okay, kuha ko yung konsepto ng mindset mo na magkakapera, tapos matututo rin sa trabaho at the same time. Okay, gets ko. Pero isa sa mga dahilan kung bakit, kasi you can use that time, yung panahon ng kabataan mo, para makapag-research ng mga bagay na talagang gusto mo talaga. Tapos magtapos ka ng high school, magtapos ka ng kolehiyo, and then lahat ng mga na-research mo mula nung panahon na nag-aaral ka pa, hiwalay pa yung researching mo tungkol sa gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. You can execute it after na makagraduate ka. Sigurado malayo mararating mo, tangina parang kang naka-springboard nun. Parang kang tirador ba? Parang tirador. Ano po, yeah. Yung konsepto Sa ng ngayon tirador. Na iaatras madami mo po lang ako, muna, hindi ka muna kikita ng mahabang panahon. Pero pag panahon na para pakawalan yung bato, mas malayo yung mararating ng bato eh. Kaysa ibinato mo lang yung bato, tapos tignan mo dun sa dalawa kung alin mas malayo ang mararating. Ganun ang konsepto eh, 'di ba? Na ang nangyayari, Ngayon po, merong possibility na nag-research din po ako ngayon. merong possibility na brother, may possibility na mabansot ka financially dahil nagtatrabaho ka versus yung oras mo ginagamit mo para mag-aral ng AI o mag-aral ng kahit na anong skill na alam mong mahal ang bayad at pag pinalalim mo ang sarili mo dun sa ganong konsepto, mas malayo ang mararating mo pagdating sa paggawa ng pera. Ano Kasi po, kahit sino yung kayang dumiskarte, brother. Pero at the end of the day, yung pinakamatataba ang utak, mas malayo ang nararating kaysa diskarte ka lang alatsang. ano po kasi, yung nag-aaral po ako sa sa oras nung pag-aaral, yung 10 buwan na pag-aaral ho. Pag-aaral lang po, focus ako dun. Maganda. Pagdating po ng bakasyon, dun po ako nag-work. Pwede. Yung gagana yun. Good job. Yun po ang ginagawa ko. Tangina, ang talino mong bata, malayo mararating mo, brother.
Ingatan mo nga lang ang sarili mo. Okay na, gumagana na yung sistema mo. Gumagana na yung Tapos sistema po, mo. I'm happy to tell you na gumagana ang sistema mo. nag-invest din po ako sa mga libro na posible na makatulong sa akin na ma-improve yung isip ko sa investment, mga mindset bilang social being, mga ganun po. Ganda, ayos. Good. Congratulations. Mukhang nakuha mo na yung tamang mindset, brother. Ingat ka lang. Ingat ka lang. Just stay away from drugs. Stay away from makabuntis ka ng maaga. Stay away from jowa-jowa. Pansamantala lang hanggat hindi ka pa umaalagwa Ay, hindi financially. po. Pigan po ako sa Love can babae. wait. Love can wait. Love can wait. Pigan po ako sa Kayamanan, babae. minamana sa mga magulang, mabait na sa galing sa Panginoon. Minsan kasi Nasa kapag isip ka ko kasi, naka-abandoned ano. mode ka na, and this goes in general sa maraming mga tao eh. Kumita ng konting pera, naghahanap na agad ng majojowa. Nakaipon ng konti, hanap agad ng majojowa. Naghahanap sila ng pagkakagastusan. Mas maigi para sa'yo na maghanap ka ng mga pagkakakitaan. Pag-aralan mo ng gusto kung paano gumagana, paano ang money flow, paano gumagana ang pera. Pag nakuha mo kung paano gumagana ang pera, execute it, and then you will have enough money for the rest of your life at makakapag-retire kang kaparehas ko, maagang nag-retire. Tapos maligaya, tapos maraming pera. Ito po kasi yung nasa imagination ko. Ano po, para ho akong lumalakad sa bundok na yung tuktok ay 25 years old na ako. Doon sa dinaanan kong hirap, pag-akit ko doon sa tuktok na yon, naka-reserve na lahat para doon sa babaeng para sa akin. Ganda, brother. Maganda mindset mo. Eventually, babagsak ka. Eventually, Opo, babagsak. alam ko po yan. Hindi lang po isa, hindi lang po lima. Maraming ulit. Maraming ulit po. Minsan, Pero- ang ikakabagsak mo sa ganyang klase ng mindset na maganda na mindset mo, yung makakasama mo sa buhay, pangit ang mindset, tas mauubos ang pera. Opo. That happened to me. Para po, Ingat ka ano, lang sa ganun. Tapos kapag bumagsak ka, bangon ka lang uli. Bagsak ka, bangon ka lang uli. Bagsak ka, bangon ka lang uli. Ito ang Hindi po masasuggest ba ko sa sa'yo. ano? Ito, pinakamalaking bagay na maitutulong ko sa'yo pagdating sa suggestion ko sa'yo. Don't make the same mistake as I did. Huwag mong gawin yung mga pagkakamaling ginawa ko dun sa konsepto ng minsang panahon na pagpili ng makakasama sa buhay, tapos malaking parte ng finances ay nakapangalan doon. Ingat ka lang sa ganun. Na yung, Hindi po. yung pera mo o yung kung ano man o investment o tas dalawa tayo mag-invest. Hindi, wag. Hanggat hindi ka pakasal, wag ka munang magjo-joint venture kasama yung kung sino man. Kasi pag Ang naghiwalay gusto ko kayo, po- putang ina, masalimuot yung konsepto ng hiwalayan, tapos parehas kayong nakapangalan sa property. Parehas nyo, Oo. parang konsepto ng joint account, ang hirap nun. Pag naghiwalay po, sa kanya yung nakapangalan sa kanya eh. Ang nasa akin no, ano, kung ano yung pinaghirapan ko, sa akin lang nakapangalan. Good. Congratulations. Nakuha mo ng tamang mindset, brother. Good. Ano kasi Panahon na lang ang Kung gusto bibilangin ko- mo, brother. Panahon na lang ang bibilangin mo. Tapos kung gusto ko paglipas tumulong, ng panahon, paglipas ng panahon, pag sa palagay mo sapat na, alamin mo na yung point of abundance mo. Yung point of abundance, ito yung, pagka tuloy-tuloy na pumapasok sa akin ng ganito karaming pera, kada buwan, sapat na ako rito, maligaya na ako rito. Kaya hindi naman hipokrito, kung sakaling medyo madagdagan ng konti, okay, sige, let's go for that. Pero hindi na puro pera. Hindi na puro ganun ang buhay mo. Hanap ka ng Diyos sa kabila. Hanap ka. nabubuhay din po kasi ako sa, dun sa kasabihang YOLO. Kasi kung puro ka pera, tatanda ka, pagod ka na. Wala ka ng time para i-reserve yung energy para sa sarili mo. Totoo. Ano religion mo, brother? Na-curious ako. Ano po, yung sa kasalukuyan po ngayon, hindi ko po masasabing may religion ako. Hindi ko po masasabing wala. Kasi po hinahanap ko pa po yung tamang religion Galing. na para sa akin ay nagme-make sense. Galing. Madami po kasing pinaniniwalaan. Tama ho, pare-parehong religion may pinaniniwalaang Diyos. Magaling ang magulang mo, ano? Nakikinig pa sa akin ang magulang mo? Ano po, simula, matagal na po ako nakikinig sa inyo. Yung magulang mo, Opo, nakikinig po sila. inang talino ng magulang mo. Puta, napakaswerte nila sa pagkakaroon ng anak na katulad mo at napakaswerte mo sa pagkakaroon ng magulang na katulad nila. Mahalin mo sila ng gusto.
Ang Bakit pinakamahirap lang po na ano sa akin yung tatay ko po ano, parang wala akong pakialam sa akin kasi nasa malayo siya. Iba na po ang pamilya niya. Kaya nanay ko lang yung nag-ano sa akin, lolo't lola. Magaling yung kinalakihan mo. Magaling. Napakaswerte nila sa pagkakaroon ng anak na katulad mo at napakaswerte mo sa pagkakaroon ng magulang na katulad mo sa kanila. Napakaswerte ninyo sa isa't isa. How I really wish meron akong ganyan. Naiinggit ako sa'yo. Diretso, naiinggit ako sa'yo. Meron kang kabataan, tapos meron kang mga magulang na maiging gumabay sa'yo, tapos meron ka pang mga pinakikinggan ng mga taong credible na nakakapagturo sa'yo ng tamang daan at hindi ka na ililigaw. Maswerte ka. Napakaswerte mo, bata. Napakaswerte. Alam mo po kung kailan ko naisipan na gawin ito mga to. Yung kay Josh Mojica po. Noong una, syempre, yung asta niya parang, ang yabang mo, di ba? Pagka ano, pero naisip ko, ito, 16 years old lang nagsimula, pagdating ng 19, tangina, millionaire. Kaya ko din kaya yun. Nasa isip ko kung kaya niya, magagawa ko rin yun. Pareho kaming may dalawang kamay, may dalawang paa, pareho lang din kaming tao. Ang maidadagdag ko na lang isa pa, brother, tungkol do sa mga bagay na natutunan mo. Ang sabi sa Biblia, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Madaling gumawa ng pera. Diretso, napakadaling gumawa ng pera. Pero may mga tao hindi talaga nakakaalala sa gumawa sa kanila. And when I say hindi nakakaalala, parang okay, sige, nandiyan ka lang sa tabi. Pero hindi actively looking para makahanap talaga ng Diyos sa buhay nila. Ano po, yung wala man po akong masasabing religion. Pero masasabi ko po na may gumawa sa akin at may mas nakakataas sa akin. Doon ako nananalangin. Na sana makuha ko yung gusto ko kasama ng panalangin ko at gawa ko. Magaling. Ayos. It sounds to me like wala na akong maitutulong sa'yo, brother. Nakuha mo na yung kailangan mo sa buhay. Maglilipas ka na lang ng panahon. Magpapalipas ka na lang ng panahon tapos malayo mararating mo sa buhay. Maligaya ako para sa'yo, brother. Maligaya ako para sa'yo. Pero kuya, ikaw ang bumuo ng mindset ko sa panonood ko sa'yo. Kaya mahal na mahal kita eh. Salamat, brother. Maligaya ako na narinig ko yung kwento. Nasa pangarap ko din sana syempre tumagal ka pa para sa panahon ng pagyaman ko, kikitain kita kuya. Wag na. Ayoko na nga eh. Selfish ka naman, sarili mo lang iniisip mo, hindi mo iniisip. Hindi kasi. Pag nakita tayo, pwede na. Diretso ka na. Okay. Gusto mo ako pa mag-hire ng babaril. Maraming salamat, na-appreciate kita. Kung gusto mo pa akong tulungan sa ganung paraan, gusto ko yun. Pero dapat hindi ko alam para hindi tunog nagpapakamatay. Pero kuya, bibigyan kita ng shotgun, lalaban ka naman syempre. Siyempre lalaban ako, obviously. Oo. Ganun din ako eh. Kung mamatay man ako, gusto ko lumalaban ako eh. Curious ako kung gano'n ang itsura sa kabila eh. Kasi ito naman, ang ganda na itong lugar na to, no? Sigurado mas maganda pa yung kabila kaysa dito. Baka hindi, baka mas pangit yung kabila. Pero gusto ko yung mga problemang meron sa kabila. Gusto ko yung mga problemang meron dun sa kabila. Matalino ka, brother. Sa kabila, mararating mo. Malaki posibilidad. Gusto ko makita yung purpose ko dun, yung may gagawin ako. With the right set of people around you, mga tamang, I will say, gamitin ko yung salitang mentor, yung mga tamang mentor sa paligid mo, brother, malayo mararating mo sa buhay. Kumilala ka ng mga taong matataas na tao dyan sa lugar ninyo, tas ikwento mo yung kwento mo, matutuwa sila sa'yo, tas tutulungan ka pa nila lalo na umalagwa. Ganun lang naman ang ginawa ni Josh eh. Kumilala siya ng mga taong matataas na tao, nagkatawid-tawid na mula kay Ping Lacson hanggang papunta sa kung kani-kanino. Nakarating nga rin hanggang actually, may nakamit na po akong taga dun sa Laguna na nung nagbakasyon po ako dun, may nakamit po ako na millionaire na din po. Nung time na po yun, parang nagtuturo siya ng ng mga bagay. Sa kalye lang po sa mga bata lang na gustong umulad. Tapos nakita niya ako, pinagkwento niya ako, tapos niyaya niya ako doon sa kanyang bahay. Sabi niya, ito yung malaki ang i-improve mo. Baka nga mas malamangan mo pa yung yaman ko.
Pero sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba talaga yun? Nung una po kasi nagdududa ako eh. Mm. Pero ngayon, sa tingin ko kaya ko na. Resultado ka na, brother. Hindi mo lang yata alam, resultado ka na. Eh, isipin mo, maraming tao yung nangangarap ng buhay na kaparehas na sa'yo. Ordinaryong taong bayan na mas matatanda pa kaysa sa akin. Yung iba nangangarap ng buhay na kaparehas na sa'yo. Natin naman, pakita ko sa'yo, para lang just so you will have an awareness. Dito dito sa comment section ko, ilan sa inyo yung nangangarap ng sariling jeep o sariling paupahan na may prangkisa na parang tricycle o jeep o kung ano man. Tapos ang tagal mo nang pinapangarap yun hanggang ngayon hindi mo pa rin makuha. Type ako. Sige. Ayan, no? Sige. Me, ako. Ayan, no? Tama mo. Tama. Maraming nangangarap ng buhay na kaparehas ng sayo. The best thing that you can do is be financially stable as soon as possible while looking for your creator. Tapos makatulong ka na kagad sa mga kapwa-tao. Ang request ko sa iyo, brother, tulungan mo ako. Paglipas ng ilang taon, may pera ka na, tulungan mo ako sa social media. Hindi ang ibig kong sabihin, akin ka, pumunta ka rito, tapos tutulungan mo ako dito. Hindi ganun. Kailangan kong magsalita ka rin sa social media. Ikaw mismo, kailangan kong magsalita ka sa social media. Ngayon pa lang po, sa school po, nagsasalita na ako. Good. Makapagsimula Hindi ka ako sa social nananahimik. media account. Even better kung kaya mo nang lumitaw sa social media in your, I will say, in your time na komportable ka na Inuunti-unti ko pa lang po yung sa social confidence ko. media. Kailangan natin ng maraming katulad mo sa social media. Yung mga bata na nag-aaral, na maayos ang pag-aaral, na matatalino sa eskwelahan, kasi wala namang masama kung may diploma ka at may diskarte ka. Parehas, sabay, wala masama ron eh. Okay. Nagkakaproblema lang dun sa mga ibang katulad nila Josh Mojica rin at the same time, na parang walang tiwala sa educational system, na hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, kung paano nangyari na parang, alam mo yun, ang baho-baho sa kanya ng konsepto ng educational system. Pero, Kung tatanungin po ako kung diploma o diskarte, mas maganda yung may sandata ka na may kalasag ka pa eh. ang talino mo talaga. Believe ako sa'yo, brother. Matalino ka mo. Kesa yung may sandata ka lang, Tapos, wala ka namang kalasag. May kalasag ka nga, wala ka namang sandata. maigi. Magaling. Magaling. Malayo mararating mo, brother. Malayo ang mararating mo. And I want to see you in social media at your comfort pace. Eventually, sigurado yan. Makikita ka sa social media. Tapos matutulungan din kita kung paano sumikat sa social media. Pagka komportable ka na, brother. Pagka komportable ka na. Kasi masyadong mataas ang pressure kapag ka nasa social media kayo. Opo. Yung konsepto ng eh. yung konsepto ng pagiging politically correct, masyadong ini-impose yan ng mga tao sa mga influencer na dapat yung mga bagay na sasabihin mo sa lahat ng pagkakataon tama sa pandinig ng lahat ng nakakarinig. Minsan, you may find it as a surprise na tama para sa iyo yung isang konsepto. Tapos magugulat ka na lang, bukas makalawa, pinuputakte ka na ng mga tao at hindi sila sumasang-ayon sa iyo. Opo. Kasi ano talaga, dito po talaga sa ikaw lang ang makakilala sa sarili mo. Gumawa ka ng tama, may ku-question sa'yo. Gumawa ka ng mali, may ku-question sa'yo. Hindi mo mawala yan eh. Hindi sa ganong perspektibo. Hindi sa ganong perspektibo. Sa perspektibo na gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, may question sa'yo. Lagi talaga yun, understood na yun. Pero dun sa perspektibo na akala mo tama ka, hanggang pinanatang ka ng mga tao, tas tsaka mo lang na-realize, mali ka pala. Kasi pag hindi pa sapat yung perspektibo mo, yun yung sinasabi ko rin sa mga bobo eh. Pag bobo ka pa, aral ka muna. So, ang ibig sabihin nun, kailangan alamin mo muna ang perspektibo ng ibang mga tao and then, that's the time para makapagsalita ka na kapag resultado ka sa perspektibo ng ibang tao. Kasi, Parang sa ganito po perspektibo kasi mo, resultado ka. Pero hindi pala socially acceptable yung perspektibo mo. Parang, alam mo, magandang halimbawa yung katulad nung kay Parak eh. Hindi ko alam kung alam mo ito. Pero yung katulad nung kay Parak, tangina, binanatan siya ng mga tao ron sa bagay na tama. Hindi ko alam kung alam ninyo yun. Pero binanatan Kasi siya ng iba mga po tao yung sa bagay na perspective tama. ng tao sa kanya. Pakinggan nyo muna ako. Ito akin muna, sandali, attention. Yung tungkol doon kay Parak, yung OTY, may punto siya ron. May punto siya ron. Yan, sabi mo,
Hindi, Chester, bakit ka sumasang-ayon sa OTY? Hindi sa ganong konsepto na sumasang-ayon sa OTY lang. Hindi ganon. Kailangan mo lagyan ng konteksto. Paano ang konteksto? Kapag ordinaryong taong bayan na walang pangarap at ang dahilan kung bakit wala siyang pangarap kasi maligaya na siya sa buhay niya, na yung anak niya nakakakain 3 beses isang araw, nakakapag-aral, maligaya na siya ron. Ang pangarap niya na lang para sa anak niya. Wala na siyang pangarap para sa sarili niya. Hindi mo pwedeng hindi bayaran yung tao na yun eh. Pag nag-overtime yan, bayaran mo yan. Bakit? Kasi yun mismo ang dahilan kung bakit siya naghahanap buhay. Naghahanap buhay siya para kumita ng pera para sa anak niya. Pero kung yung isang tao gustong makaangat at gustong ma-promote, kailangan maintindihan mo rin yung konsepto na minsan may mga pagkakataon na lalampas ka talaga sa oras para makapagpaturo ka sa mga taong nasa ibabaw mo at ang kapalit nun, karunungan. Ganon yung konsepto. Ganon yung konsepto. Na kung gusto mo ma-promote, tapos Honda ka, tapos sinabi ng boss mo, stay ka muna rito, kailangan ko ng tulog sa ganitong mga papel, tapos umaalis ka kagad, alam mong hindi ka mapopromote nun eh. Ngayon, is promotion something that people are really eyeing on? Hindi. Hindi lahat ng tao gusto ng promotion. May mga tao ang gusto nila makakain ng 3 beses sa isang araw. May mga tao ang gusto nila para sa anak nila. May mga tao ang gusto nila, mahal nila ang asawa nila, mahal nila ang pamilya nila, gusto nila nasa pamilya sila lagi. Yung mga yun, babayaran mo talaga ng overtime yun. Pero may mga tao, parang katulad ko. Ako kasi, sa mahabang panahon, sa lahat halos ng mga panahon na nagdaan, nangangarap ako ng mas malaki pa kaysa sa mga bagay na meron na ako eh. Dati yun, sa haba ng panahon. Ngayon, sa haba ng panahon, okay lang sa akin personally. Okay lang sa akin personally na gumastos ng oras para matuto ako. Ang kapalit ng oras ko pagkatuto. Okay lang sa akin yun. Maligaya ako na ipagpalit yung oras ko sa pagkatuto. Pero supposed to be, that should be coming from the person na gustong ma-promote. Hindi mo dapat ini-impose yun bilang boss niya na putang ina mo, mag-overtime ka, walang bayad. Hindi dapat yan. Dapat coming from the person na yung mismong tao, boss, gusto ko kasing matuto eh. Okay lang sa akin magdagdag ako extra oras para matuto ako ng ibang mga bagay katulad ng hanap buhay na ginagawa mo ngayon. Para dumating yung panahon, pag nagkaroon ng promotion, umangat ka, sana ako na lang ipalit mo sa posisyon mo. Yun pwede. Tinan mo, binanatan ng mga tao si Parak dun eh. 'Di ba? Ngayon, binanatan siya ng mga tao dun sa konsepto na yun without considering na ang sinasabi ni Parak pang upper management na klase ng mga ideya. Yung ideya ni Parak, pang upper management yan eh. Ito problema, dahil ang majority ng mga taong nakikinig sa kanya at saka kay Kuya Renan, nung binangga niya si Kuya Renan, ordinaryong taong bayan na binabayaran talaga ng swelduhan at hindi parang managerial role o supervisorial role, binanatan siya ng mga taong bayan. Kasi hindi talaga socially acceptable yun na tangina pinapag-overtime mo yung tao tapos walang bayad. 'Di ba? Hindi socially acceptable yun. So yun ang ibig ko sabihin, brother. Yung konsepto na padami ka ng experience, tapos pag marami ng experience mo, magtanong ka muna sa mga taong talagang totoong nakakaalam bago ka maglabas ng ideya mo sa social media. Kasi wala kang malay, baka because of your inexperience, dahil kulang ang experience mo, ang mangyari, yung akala mo, inilabas mo agad sa social media, pagbungad sa'yo ng social media, putang ina, napalikan ka ngayon ng mga tao. Tinan mo, pinakamagandang halimbawa dyan, Josh Moy ka eh. Ano ka ang dahilan ng kahirapan? Tamad ka kasi. Ina, hindi mo alam kung gaano kasipag ang mga construction worker. Hindi mo alam kung gaano kasipag ang mga magsasaka. Hindi mo alam kung gaano kasipag yung maraming profesyon na mahirap sila. Karpintero, mahirap madalas. 'Di ba? Pintor, madalas mahirap. Hindi mo alam yan eh. Bakit hindi mo alam, Josh? Kasi yung simpleng konsepto, nakulang pa kasi yung pananaw mo sa mga ordinaryong taong bayan. Ang karamihan ng mga nakasama mo, kasi yan ang gusto mo, yung mga alta sosyudad. Yun ang mga nakasama mo eh. Tinan mo, sukat, alain mo. Ang dahilan kung bakit ka mahirap, kasi tamad ka. Hindi mo ba naisip yung mga empleyado mo mahirap? Yung mga Tamad ba sila? magsasaka. Di ba? Yung mga empleyado niya mismo. Empleyado niya. Hindi naman mayaman yung mga empleyado niya. Sumasahod niya ng kung magkano lang ipapasahod niya. Pero masipag. Kasi tatanggalin niya kapag hindi masipag. Di ba? Yung mga yung mga farmer nung kangkong na binibili niya, mayaman ba yun? Tangina, kung mayaman ka, magpa-farmer ka ba ng kangkong na ikaw mismo yung naglaleg para kumuha ng kangkong doon? Ano ba? Diba? Ang dami mong nilait na mga masisipag na mga tao eh. Katulad lang, pumunta ako sa Tondo eh, diba? Si Tikoy, yata ang pangalan nun. Tangina, hindi uma-absent yun, Lunes hanggang Linggo. Absent lang yun pag nilalagnat siya o masama ang pakiramdam niya o birthday niya.
o birthday ng anak niya. O birthday ng asawa. Yun lang. Yun lang yung absent niya. Pero Lunes hanggang Linggo yun, diretso. Hindi talaga siya uma-absent. Ano naman sabihin sa akin, puta, pati si Tikoy, ang dahilan kung bakit mahirap yung tao na yun eh. Dahil, ano yun, tamad. Tamad. Baka nga pag sa'yo, Josh, pinagawa yung trabaho ni Tikoy sa Tondo nung mga panahong nagbabalat pa ako ng tareta, baka hindi mo kayanin eh. Kasabihin mo, tamad yung mga taong hindi yumayaman. Eh, sa akin, kulang sa perspektibo yun. Yun ang akala mo. Siguro, Akala mo. siguro, Akala mo, dahil kaya sa sila mahirap. iba yun na-experience Dali lang, niya. brother. Dali lang. Akala mo, kaya sila mahirap kasi tamad sila. Hindi sila tamad. Kulang lang talaga yung perspektibo mo. Hindi mo alam kung ano dahilan bakit sila mahirap. So manahimik ka tungkol dyan. Pag hindi mo naiintindihan, huwag ka muna maglabas ng komento. And I'm speaking to all social media influencers. Pag hindi mo naiintindihan yung konsepto, huwag ka muna maglabas ng komento kasi hindi naman kabawasan sa'yo kung hindi ka maglabas ng komento sa bagay na hindi mo naiintindihan eh. Tingnan mo, pansin mo, may mga tao nagtatanong sa akin ng very specific na mga talata sa Biblia. Diretso lang, sinasabi ko, pag hindi ko alam, hindi ko alam. Walang masamang magsalita ng hindi ko alam. Hindi lahat ng bagay kailangan alam mo. At hindi magkakataon na magkakaroon ng tao sa mundo na lahat ng bagay alam mo. Kasi kahit si Solomon na pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos, marami siyang hindi alam. At siya mismo ang nagsasabi nun, na kahit lahatin mo raw ika, bla bla etc., hindi mo maiintindihan lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon. Siya mismo ang nagsasabi nun. Mismong si Solomon ang nagsasabi nun. Eh sa akin, overall, diretso, yung kakulangan ng perspektibo ni Diyos Mojica, yun din ang dahilan kung ba't binabanatan siya ng mga tao eh. Tignan mo, ngayon, katulad niyan, bumira na naman siya, bagong pira na naman. Siguro dahil nakapaligid sa kanya, puro mga batang tao na may pera. Di ba? Sabi niya, pag tumungtong ka daw ika ng 25 anyos, at hindi ka pa mayaman, putang ina, binabanatan na naman si Diyos Mojica ron eh, na parang para sa kanya, wala siya masyadong respeto, wala siyang respeto sa mga taong lumampas ng 25 anyos na hindi mayaman katulad niya. 'Di ba? O ano ngayon ang labas? Ang labas ngayon, puta yung mga empleyado mo, mayaman ba yung mga 'yan? 'Di ba? Yung mga farmer ng kangkong na supplier ninyo, mayaman ba 'yan? 'Di ba? Ang daming mga tao na lampas ng 25 anyos na hindi sila mayaman sa pera. Pero maaayos ang mga anak nila, maayos ang pamilya nila, maligaya sila sa buhay nila. In case hindi nyo alam, kasama yan sa pasarap ng buhay, yung maligaya ka sa buhay mo, sa konting meron ka. Puta, alam mo, diretso yung katulad ng kay Josh na mindset na pag 25 anyos, hindi ka mayaman. Para bang ang dating, hindi ka importanteng tao pag hindi 25 anyos ka tapos hindi ka mayaman. Parang ganun ang dating eh. Diba? Ang labas ngayon, pati si Kristo, ang labas, hindi na importanteng tao. Ganun ang labas nun. Diba? Bakit? Yumaman ba si Kristo? May talata ka ba mababasang mayaman si Kristo? Yung mga alagad niya, may talata ka ba mababasang mayaman? Yung lahat ng alagad na sinama ni Kristong lampas ng 25 anyos? Minsan, hindi lang natin naiintindihan. Nakakalait na tayo ng kapwa-tao natin eh. Diba? Minsan, hindi natin naiintindihan eh. Because of lack of perspective. Because of lack of perspective. Yan ang kulang. Hindi ko maintindihan kung kulang ba si Josh sa mga nag-a-advise sa kanya sa paligid niya. Pero nagtataka ako sa dami ng mga mayayamang tao sa paligid ni Josh. Bakit ganyan ang lumalabas sa bibig mo? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganyan ang lumalabas sa bibig mo. Yung taas ng level ng pagka-arrogante. Sobra. Isipin mo, gayahin ng mga bata yan na ganyan ka rin. Yung pagod ka na sa business mo. Na parang pagod na talaga siya. Ganun. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko magets eh. Ano pa ba yan? Marketing pa ba yan? Marketing pa ba talaga ng negosyo mo yan? O yan ka na talaga bilang tao? Hindi ko maintindihan eh. Masyado nang maraming, alam mo yung beses na nabash ka ng mga tao and it feels to me like you don't fucking care. Diba? Isipin mo, maraming nanonood sa iyo eh, diba? Matuto mag-ingat. Lahat ng influencer, matuto kayong mag-ingat sa mga sasabihin ninyo sa mga tao. Bakit? Mga tao, kokopyahin ka, influencer ka, hello, nakaka-impluensya ka ng kapwa-tao. Diba? So sa akin overall, tinan mo, katulad nun, yun nga yung hinamon siya ng parang debate yata nung Ilongga na babae, na, diba, tungkol dun sa sinabi niyang mahirap, kaya daw mahirap, tamad daw. Pati nga si Nico David, binanatan din siya ron eh. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko na maintindihan eh. Marketing pa ba yan? O ikaw na talaga yan bilang tao? Diretso. Hindi ko maintindihan yan tungkol kay Josh eh.
Hindi ko, alam mo, for the longest time, I have always looked up to that person. Pero yung dami kasi ng pagkakataon, tangina, paulit-ulit na lang siya nababash sa kaarogantehan. Tapos parang wala siyang pakialam, parang normal lang sa kanya yun. Ngayon, hindi na gumagana bashing eh. Pero isa sa mga bagay na hindi na gumagana sa panahon natin yan, unti-unti, hindi na rin gumagana kaarogantehan. Tira mo, si Franklin Mayano, diba? Pagkatapos magyabang-yabang na multi-millionaire daw siya, lampasan daw siya pagka-milyonaryo. Asa na ngayon? Gumagawa pa rin ng content, tuloy-tuloy pa rin. Pero may nanonood pa ba? Diba? Wala na. Credibility. Importante ang credibility. Mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Mas sa akin, maigi na sa akin yung bata ka, tapos humble ka, tapos may taba ka ng utak para kunin ang atensyon ng mga tao sa mga bagay na totoo na hindi mo kailangang mag-imbento o magyabang o magpaka-arugante sa pandinig ng mga tao para lang makuha atensyon ng mga tao. Diretso. Diretso. Paminsan-minsan gumagamit ako ng konsepto ng kaarugantehan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Paminsan-minsan gumagamit ako ng konsepto ng kayabangan. Pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon. Pero may mga pagkakataon na pagka narinig ko nagsasalita si Josh, parang normal na sa kanya yun. Normal na sa kanya yung parang konsepto na yung idea, bitin, ilalabas niya sa social media, tapos mababash siya. Ganun na nangyayari eh. Di ba? Lalo na yung mga nakaraan, meron na naman ako narinig na bago na naman sa pandinig ko eh. Ang sabi, tawa nga ako rin. Sabi, ano daw ika? Ano ang kabaliktaran ng success? Sabi ng isa, failure. Hindi. Fear. Kabaliktaran. Saan mo nakuha yan? Saan mo nakuha yan? What? Ang kabaliktaran ng success, fear? Saan mo Hindi ka na-gets yun ah. Hindi ko nga rin na-gets eh. Kasi ano daw eh, pag matakot ka ikang sumubok, hindi ka magiging successful. Ha? Saan galing yan? Saan galing yun? Ay, okay, anong kabaliktaran ng paglabas ng bahay? Pagpasok ng bahay. Fear. Kasi takot ka lumabas ng bahay. Anong kabaliktaran ng pag-ibig? Fear. Kasi takot ka umibig. Takot ka ano umibig. nangyari? Ano nangyari? Kahit grade 5, alam mong kabaliktaran nun. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Inang yan. Ano nangyari? Ano nangyari? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta pinroduce nila yung ganong klase ng content. Ewan ko, bahala ka. Pinroduce nyo yan. Pero si Miriam Webster, hindi sasang-ayon sa iyo dyan. Si Miriam Webster hindi sasang-ayon sa iyo dyan. Anyway, yung ano lang eh, anong tawag dun sa libro, that dictionary, di ba? So yung ano yan, kahulugan ng mga bagay-bagay. Tapos merong parang synonyms, merong mga antonyms eh. Diba? Merong libro na gano'n, hindi rin sasang-ayon sa yung ganong klase ng libro eh. Yun yung mahirap kapag under-researched ka eh, di ba? Pag under-researched ka at hindi mo alam kung ano sinasabi mo, huwag mo na lang ilabas sa social media. Huwag mo na lang ilabas sa social media. Oy, Attorney Ace Rado, good morning, brother. Isa sa mga actually siya yung paborito ko na abogado. Mas marami ang tropang abogado. Siya yung paborito ko sa lahat. Napakabait na tao. Anyways, follow-up question, brother. Wala na po, masaya na po ako na sa'yo nanggaling yung mga motivation ko ngayon. Salamat, brother. Overall, brother, kailangan ka ng lipunan. I really wish that I can see you someday in social media. Pero at your own pace. Ayokong sa akin manggaling kung kailan yung tamang panahon. Ikaw ang makakaisip at makakaramdam ng tamang panahon. Kasi hindi ko rin naman gustong maramdaman mo yung pressure na kailangan mong lumitaw sa publiko. Kailangan mo isa-publiko yung sarili mo, yung statements mo, etc. etc. At yung pressure din at the same time na baka kasi mabash ka ng mga tao tapos baka hindi mo kayanin. Hindi ako sigurado sa taas ng stress tolerance mo. Pero overall, kailangan ka ng lipunan, brother. Bahala ko din po yun. Nag-iipon lang ako ng confidence. Kapag kabisado mo yung mga bagay na ginagawa mo, that's where confidence comes in. It is an art. Yun yung definition personal sa akin ng confidence. Nasa akin din po kasi yung ano eh. Yung less talk, less mistake. Magaling. Magaling. Hindi lahat ng tao pang social media. As much as hindi lahat ng tao pang negosyo, hindi rin lahat ng tao pang social media. Kung palagay mo mas maligaya ka sa buhay na private, then that is completely up to you.
Kung palagay mo gusto mo social media, nag-iipon ka ng lakas ng loob at lilitaw ka rin eventually, I may probably one way or the other be able to help you. Galingan mo sa buhay, brother. Kailangan ka ng Opo. Pilipinas. Kailangan ng Pilipinas ng maraming matatalinong kabataan kasi maraming kabataan ngayon ang bobo. Galingan mo sa buhay, brother. Oo po. Magandang Gusto ko umaga din sa po, ano, Pilipinas. kasi gusto ko din po sundin yung yapak nung malayo kong lolo. Si I'm sure Noli he Di will be Castro. very proud of you. Noli De Castro? Opo, malayong kamag-anak na po. Gusto ko po siyang tularan. Malayo. Taga marami. Polo Oriental Mindoro din po siya eh. He will be very proud of you. Sigurado. Tsaka si, si EJ Palco naman po kabayan lang. Kabayan. Galingan mo sa buhay, brother. Okay ka na? Opo, salamat po sa mga sinabi niyo. Magandang umaga sa'yo, brother. Last na. Kuha na lang ako ng isa pang pamparagat. Ato, si Pras Rod Musa. Tingnan natin kung makayakit natin. Wala talaga. Okay, sige. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Nag-enjoy ako sa live ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Galingan mo sa buhay. Talinuhan mo ng husto. Trabahuhin mo ng husto. At pag-ipunan mo ng husto. Yung eksaktong buhay na gusto mo. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal.